built different. Yo! BDP! Built different, pare. Kamusta? Kamusta? Kamusta, boy? Pre, kamusta, pre? Pare? Kamusta yung last time na Usapan. podcast natin? Maganda. Grabe din. Doon ko na-appreciate yung magic na sinabi ko sa'yo bago tayo mag-start na. Ganda ng kinalabasan. Oo. Nung na-review na kasi namin, tapos Iba no? Oo. Iba yung mapapanood nila no? mm, No? Parang ang daming may sense talaga na alam mo yun? tuloy-tuloy siya. Mm-mm. Tuloy-tuloy siya. Genuine yung usapan natin. Tapos Not bad sa ano no? wala talagang, kumbaga, hindi, kahit wala ka ng ikat dun eh. Ang ano lang dun is yung zoom in, zoom out. Pero kahit wala ka ng ikat, kahit wala kang ikat na mga words, kasi Yun na yun no? oo, Ang ganda. sobrang ganda. Walang filter. Kumbaga Mm. walang filter yung nangyari dun sa usapan Sana natin may last time. ma-inspire tayo, No? no? Ganda. Pero sa tingin ko, maganda magiging dadating sa mga viewers natin Mm. 'Di ba? Ano ba? Ano Ngayon- bang magandang pag-usapan ngayon? Ngayon kasi, boy, pre. Si boy pa rin no? Last time, hindi mo ako tinawag. Talagang sabi ko lang, hindi ako parang, ako boy ako ng boy, ikaw. Wala Wala, galing mo, paano mo nagawa yun? Ewan ko Sobrang natural natin Pero ang ganda ng talaga, ng EP1 natin. Oo. Etong EP2, parang masarap pag-usapan ngayon yung darating na event Oo. Ano ba ngayon? Father's Day. Yun. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa mga tatay dyan. Yes. Diba? Shoutout sa mga gumigising ng madaling Oo. araw. Para sa mga pamilya nila. No? Yes. May binubuhay dyan. Mga nagsasakripisyo, yung mga 2 oras, 3 Mm. oras lang yung tulog. Shoutout sa inyo. Syempre, hindi lang naman porket Father's Day. Mm-mm. Kumbaga, mga kalalakihan lang. Oo, hindi sa tingin ko. Yung mga, Para din to sa mga single mother. yun. Di ba? Oo. Grabe yun. Grabe Mm. yung, Pero batiin mo natin sila. Happy Father's Day sa mga tatay. Happy Father's Day po. Tulak lang. Tulak lang! Happy Father's Day po! Pero yun nga, pag sinabi kasing usapang tatay, ang sarap pag-usapan no? Oh, Di ba? Kasi tayo, may tatay tayo no? mismo. Tapos tayo ngayon, tatay na tayo. Mm. Di ba pa? Dati kasi parang hindi natin alam yung pinaka-ibig sabihin ng tatay. Kasi lagi sa akin sinasabi ng nanay ko. Alam mo yun, pag nagkamali ako, sinasabi ng tatay ko. Sa'yo. Oo, nung bata ako, pag nagkakamali ako, lagi niyang sinasabi, eto, pinapagalitan kita ngayon. Pero, maiintindihan mo to paglaki mo. Lalo na pag naging tatay ka. Alam mo yung salita na yun. Oo. Ngayon ko lang nare-realize. Kasi nga, tatay Tatay na tayo. Parang di ba? hidden message din no? Oo. Na pag bata ka pa, hindi mo pa alam yung pinagdadaanan or yung pagdadaanan mo kasi wala ka pa sa ganong sitwasyon. Hindi mo pa ano yun? Ano yung Oo. sinasabi niya? Parang hindi pa nagsisink in sa hindi utak pa ko. nagsisink in. Pero ngayon, dahil tatay ka na, Mm-mm. tsaka mo lang nare-realize na kapag binabackread mo sa utak mo yung, kumbaga, yung mga memories mo ng mga pangaral niya, tsaka lang siya Oo. tama Ito nga. pala yun. Oo, tama. Di ba? Dapat pala, ganito, ganyan, no? Mm. Nakinig ako noon time na yun. Pero yun nga, yung time na yun, at saka yung time natin ngayon, kung titignan mo, di ba? Alam natin walang perpektong tatay. Di ba? Ako, inaamin ko, hindi rin ako perpektong tatay. Pero tinatry natin. Di ba? Kung kaya natin maging perpekto, bakit hindi? Para sa anak natin, di ba? Oo. Kaya saludo ako sa mga tatay na, alam mo yun, tinatry nila everyday. Alam mo yun, gumising, humanap ng
buhay, di ba? Oo. Yung mga iba-ibang trabaho na araw-araw, di ba? Yung mga 8 hours duty, di ba? Yung mga ano-anong hassle dyan sa labas ng bahay para lang may mauwi at may mapakain sa pamilya, di ba? Yung iba nga, hindi lang 8 hours yung duty. Meron akong parang dun sa pinapasukan ko before na ang pinaka-minimum na shift nila. Ito yung mga security guard ng mga tatay na minimum shift nila 12 hours. Tapos parang OT pa yun na syempre, OT sila. Siguro wala pa yung kapalitan nila. May mga 15 hours na ako naka-duty. Kasi pag nasa baba ako kung nasaan nandun yung parang pinaka nagbabantay na guard. Minsan, nag-i-small talk ako Para sila din kasi nag-a-assist sa parking sa akin. So, syempre, malaking bagay. Pag kinakausap mo sila, makilala ka nila. So, naano ko yung kwento nila na 3 yung anak ko. Tapos, kahapon pa ako nandito. Parang, alam mo yun, ewan ko kung bilamos na lang ata yun di ba? Grabe, no? Pa nagpapalit yung brief yun Para pagtapos ng nila no? Na trabaho nila sa gabi, tulog lang saglit, no? Pagising, bantay na agad, Yun yung masakit dun na kasi ako na-experience ko din siya sa 8 hours, sa 9 hours lang na pumasok ka sa trabaho, tapos pag uwi mo, tulog ka lang. Pagpasok mo ulit, kinabukasan, eto na naman tayo. Nagpahinga lang ako, tas parang yun, doon na lang iikot yung mundo mo. Kaya saludo sa mga, hindi lang 9 hours na totoo yan. Na nagjo-duty. Yung iba, nag-15 hours. Isipin mo yun, 24 hours lang meron sa loob ng isang araw. Tapos 15 hours silang nandun. 11, tapos, 12. Ilang oras na lang ang pahinga nila. Tapos minsan, taga Cavite pa yun. Taga Silang pa, ilang oras pa yun. Siguro hindi naman. Pero may mga ganun na talagang iniinda yung biyahe. Bawa, sa Pasay, sa MOA. Sa MOA yung mga trabaho. Kasi usually ganun may mga kilala ko na sa MOA yung pinaka-opisina. Tapos, galing pa yan sila sa Cavite. Bumabiyahe ng 2 oras, 3 oras. Grabe yun. Ganun yung pinagdadaanan. Tapos ang hirap pa ng transportation sa atin, no? Diba? Alam mo yun? Kaya sobrang hirap humanap ng buhay talaga. Lalo na ngayon. Kaya grabe talaga. Kaya saludo pa rin, syempre, sa mga bumabangon. Kaya batiin nyo yung mga tatay nyo. Bigyan nyo ng, kung kaya natin bigyan ng bulaklak, bigyan nyo. Oo, kasi diba? Walang magbibigay ng bulaklak dyan. Ako nga ngayon kinikis ko pa yung tatay ko, ha? Oo. Papas boy kasi ako Pero alam mo yun, sa panahon ngayon, pag bumukod ka na sa bahay nila, di ba? Bihira na lang kayo magkita, bihira na lang kayo kapag nakahiwalay ka na. Bihira na lang kayo mag-usap, di ba? Parang sa akin bumibisita ako siguro. Na lang, thrice a week. Ay, thrice, 3 beses sa isang buwan. Hindi pala a week. Okay. Oo, mga ganun na lang. Magkita kami. Pero nagkakamustahan lagi kami sa Messenger. Pero pag nakita ko siya talagang, kamusta, Paps? Yakap. Kung talagang hinahalikan ko pa. Alam mo yun. Boss si Nods. Si Cap doon kasi yun last time nakasama ko rin si Tito solid din talaga sa lalabas sa barkada rin di ba? Pero yun nga, sa simpleng, alam mo yun, sa simpleng ganung paraan. Parang mabibigay mo sa kanya na special sobra sila na kahit wala ka na sa poder nila, di ba? Parang yun na lang doon mo sila ma-appreciate di ba? Sa ganung bagay, di ba? Yakapin mo sila. Doon nila mapipil na appreciated sila. Di ba? Yakapin mo sila, halikan mo sila, di ba? Bigyan mo sila ng mga gustong bagay nila, di ba? Ganun ako. Ikaw ba? Lalo na ngayon na magpa-Father's Day, parang bibihira mo na lang din na talagang kumbaga mapaparamdam mo sa kanya ngayon na ay, araw ko to, di ba? Oo, totoo yan. Sa akin kasi medyo hindi kasi ako talagang may
kumbaga pagdating sa may father issue, kumbaga Mm. ganon. AirPods ko kasi kumbaga sa matigas. Kumbaga sa lahat ng mga magkakapatid, siya yung parang matigas yung kumbaga siya, hindi kami ganon. Hindi katulad nung relationship nyo na talagang Pero nung bata ako, oo naman. Oo naman, kumbaga siya talaga yung nag-guide sa akin. Top love ba binibigay niya talaga nung time na yun? Hindi naman, iba na kasi yung situation ngayon eh. Mahirap siyang i-explain. Pero kung babalikan ko yung mga memories nung before, like nung bata pa ako, talagang nakita ko rin naman din talaga yung pagmamahal na yun nga, yung sinasabi ko eh. Wala talagang perfectong tatay. Pero saludo ako sa mga tatay na tinatry pa rin nila, di ba? Kasi paano ko ba aanohin to? Hindi, sa akin kasi ayun nga, daw sinabi ko na hindi ganoon kaganda yung relationship ko sa AirPods ko. Hindi naman doon siya natatapos. Syempre, at the back of my mind talagang AirPods ko yan eh. Gusto kong magbago. May pangarap din talaga ako. Kasama pa rin talaga sa goal ko na isang araw maayos namin yung relasyon namin, mas maging okay kami, parang masama ko sa mga plano na makapag-provide din sa AirPods ko, masuklian ko man lang na. Syempre, galing ako sa tamad mo. Diba? Pero maganda. Diba? Kasi, though hindi maganda yung current situation namin ngayon, hindi siya nawawala sa plano ko na balang araw maayos to. Wala pa ako wala pa ako sa tamang, ewan ko kung nasa tamang situation na rin ba ako, pero hindi siya nawawala. So, nandun pa rin naman syempre yung pagmamahal. Thoughts mo, magbigay balik pa rin. Ganda, maganda. Kasi ako may kilala akong tatay. Alam mo yun, talagang negosyante siya. Workaholic. Talagang wala na siyang time para sa pamilya niya minsan. Pero hindi sila broken hearted. May broken family. Talaga, kung magbigay siya ng time sa negosyo niya, talagang straight oras. Kung may mga 8 to 10 hours duty, siya 12 to 15. Alam mo yun? Tapos, gano'n na lang din. Ay, ito ba to? Ano ba to? Negosyante siya. Oo, negosyante siya. So, tutok siya sa business. Oo, tutok siya sa business. Wala na siya. Although may time siya sa pamilya niya, pero onti na lang. Parang mas binibigyan niya ng time yung negosyo niya. Pero lahat naman ng nagiging kinakalabasan ng negosyo niya para rin sa pamilya niya. Balik pa rin naman. Pero yun nga, hindi na balance eh. Ayun yung pagkwento niya sa akin, hindi na balance yung oras niya sa negosyo niya, tapos sa pamilya. Family time. Yung work-life balance niya talagang tira. Kasi kung humasel ka, like sa labas, kung may negosyo ka, kung paano man, depende pa rin sa hustle mo. Pero at the end of the day, pag uwi mo, kung straight yung hustle mo, 15 hours, meron ka na lang 9 hours, tapos pagod-pagod ka. So parang, siguro, konting laro. Kung gusto niya pa talagang diba? Pero ako na-experience ko yun. Talagang, alam mo yun, time na talagang bigay todo sa negosyo ko. Talagang nararamdaman ko na sobrang liit na lang ng oras yung binibigay ko sa pamilya ko. Pag uwi ko ng bahay, minsan tulog na sila. Wala nang energy para magkamustahan, ano nangyari sa ngayong araw. Alam mo yun, hindi na kayo nakakapagtanungan or family planning. Ayun, yun yung mga nawawalang oras na maganda. Teka, bibigyan kita 1,000 mamaya. Iso mo to. Makulit. Ayun nga. Diba? Bibigyan ka namin 1,000. Magantay ka dyan. Tapusin mo, 2 oras ha. Pero yun nga, alam mo yun, hindi na nabibigay halaga yung dapat mo ibigay sa pamilya mo. Yung anak mo, hindi mo na malaro minsan. Diba? Pero yun nga, na-experience ko na para bang nagiging kinakalabasan na napapaganda mo yung negosyo mo. Pero yung
yung pamilya nyo, unti-unting nagiging malungkot, 'di ba? Wala ka na kayong time para lumabas or makapag-usap ng masinsinan. Alam mo yun, yung ganong bagay. Oo. Ngayon, nare-realize ko siya kasi nag-adjust talaga ako nung time na yun. Kasi doon ko rin, sa kaibigan ko rin na-realize na, Ay, yung nagsabi sa'yo oo, na, yung nagsabi sa akin. parang same Pinagdaanan ko yan Oo. Oo. Okay. Alam mo yun? Tapos nag-adjust ako kasi na-feel ko rin yan eh. Sobrang bigat pag umuwi ka sa bahay. Yung time na nag-a-adjust ako, na talagang 8 hours talaga bibigay ko sa negosyo ko. After neto, magbibigay ako sa pamilya ko. Lalaruin ko yung anak ko. Kakamustahin ko yung baby mama ko. Titreat ko sila. Tapos at the same time, matitreat mo na yung sarili mo nun. Oo. Kasi bakit ka ba ang mga tatay ba, bakit ba naghahanap buhay yan? Para sa pamilya. Oh, di ba? Oo. Ayun. Ang sarap pag na-balance mo yung work-life balance mo na maganda. Mm. Di ba? Parang everybody happy. Ganun. Mas masarap. Pag-balance. Oo, no? pag-balance talaga. Ganun. Sa akin naman, sa pamilya naman, wala. Normal lang. Mm-mm. Normal na normal sa amin eh. Parang, kasi yung partner ko, si Mumay pangalan. Shoutout Mumay. Si Mumay kasi, ano yan siya? Kiss mo na. Kasi kumbaga, ayun nga, nabanggit ko nung episode 1, parang, long-term partner kami. Parang, childhood sweetheart, high school sweetheart, talagang tropa-tropa na, kumbaga, natural na. Yung mga, sanay na kayo sa isa't isa. Tapos, pati yung anak ko, pinalaki ko rin kasi yung anak ko na natural. Parang, hindi ko alam kung paano siya i-explain. Basta, ini-explain ko siya na natural lang sa akin. Hindi ko alam kung nawalan ako ng oras. Siguro yung sayo maganda kasi, kumbaga nag-sink in siya. Ngayon, alam mo siya kung paano mo siya sinosolve, paano mo siya nagawa ng paraan, paano mo siya nabigyan ng oras. Yung sa akin kasi, hindi ko alam kung nagkukulang ako sa oras. Siguro paminsan may mga ko na nagsa-cellphone lang ako. Yung anak ko, patingin nito, patingin ng ganyan. So feeling ko paminsan, kaya sila naggagano na patingin, tignan mo to, tignan mo tong gawa ko. Minsan siguro, kailangan din nila ng atensyon kasi masyado ka nang tutok sa cellphone. Doon nasa isang bahay ka na lang naman. Pero, kasi madalas bahay lang din naman ako eh. Doon nung nagtatrabaho ako, 9 hours lang, talagang excited na ako umuwi eh. Kasi meron din kaming sa bahay, like parang CCTV. Nung panahong nagtatrabaho pa ako sa opisina, chine-check ko sila sa CCTV kasi tas yung partner ko, si Mumay kasi, work from home siya. So, pag chine-check ko sila, bilang tatay na nandun ka sa opisina, tapos gabi, call center eh. Parang, nasan yung seguridad nung mag-ina mo? Kasi, nandun sila sa bahay, tas wala ka. Kaya, yun din yung nag-ano sa akin na bilang tatay. Parang, yun, kumbaga, pag chine-check ko sila, excited na ako umuwi. Excited na ako umuwi. Tas, uwi ako ng alas 6 ng umaga. Pag uwi ko ng alas 6 ng umaga, i-ready ko na yung ko kasi papasok na yun. Yun naman, daddy's duties naman na talagang pa rin. Kasi yung partner ko nga rin, nandun lang din sa bahay. Yun, daddy's duty, tas pagsusundo, pagkatas ng sundo yan, tsaka magbabanding. Maganda no? Yung mga nababalanse mo rin na maganda. After mo ng work, nasusundo mo pa yung anak mo sa school. Buti nga sakto. Sa itong magpapasokan sana sakto pa rin kasi sakto yung oras ng uwi ko 10 minutes 15 minutes lang biyahe ko to 7 yung pasok. Night shift ka ngayon. Hindi noong nagtatrabaho pa ako. So ayun, feeling ko maganda rin na kung tatay tayo. Usapang nanay naman kumbaga sa side nila. Kasi sa akin, pinapanood ko mga Marvel eh. Kumbaga yung yung para sa bata, inspirasyon na maibibigay. Pinapanood ko mga Marvel, mga action. Sa nanay naman niya, mga Disney, nababalanse din. Parang nakakaano din na nabibigyan ng kumbaga perspective. So na-appreciate ko din yung parang mga mga nanay na lalo na yung mga single mom dyan. Oo. Grabe. Meron akong kilala.
Single mom siya. Di na ako magbabanggit ng impormasyon kasi malataan niya na siya yung... Baka sabihin, no? Tanginan yung pinto, parang ako to. Pero ano siya? Hindi ikaw yan, ha? Hindi ikaw yun. Mm. So, mamaya nga. ang kulit no? So, wala ko sa focus. Maganda sa bata. topic yan. Ito, single mom. Ito, ano to? Kwento ko na yung buhay niya. Kwento ko na yung buhay niya. Meron siyang asawa, tapos parang yung asawa niya, hiwalay na sila. Ng ibang bansa na yung asawa niya. Okay. Tapos, naiwan sa kanya yung anak niya. Yung anak niya lalaki, parang siguro mga 9, 10 grade. Basta mga ganun edad. Ay, kilala ko yan! So, ganun yung nangyari. Simula parang baby pa yung bata niya. Simula baby pa yung anak niya. Pasok siya sa trabaho. Panggabi din siya. Parang alam mo na kung saan ka. Panggabi siya. Parang kilala ko yan. So, ngayon, dahil panggabi siya, iniwan niya yung bata. Okay. Sa lola. Ay, sa lolo. Sa lola. Sa parents niya. Ang alam ko, oo. Pero parang mag-isa lang ata sa kwarto. Parang may part na mag-isa lang yung bata. Like yung bata mag-isa lang sa bahay. Siguro sa lola. Pero hindi... Basta ganun yung nangyari. Hindi na rin talaga para doon sa detailed na yun. Pero iniiwan niya madalas, bata pa lang. Yung bata, natuto nasanay na. Okay. Naging na kagad. Parang alam niya na yung galawan pag wala yung mama niya. Nasa gabi. Yun naman, tas ayun, nag-OT pa yun. Kumbaga, siguro, komportable din siya na, ayun nga, siguro nasa magulang niya yung lola niya. Nanay niya. Pero yung bata nasanay na ng mag-isa talaga. Pero, shoutout sa kanya. Kumbaga, ano pa rin talaga sa kanya kasi, paano niya gagawin yun? Totoo. Kung hindi niya, minsan kailangan mong magsakripisyo. Totoo Though ganun yung ginagawa niya. Nakikita ko naman palagi na talagang bawing-bawi. Bawing-bawi talagang kapag kahit may pasok siya, na yung babae to, may pasok siya ng gabi, lalabas niya pa yung anak niya. Di biro yan, no? Lalabas niya pa yung anak niya. Di biro yan. Kain sila sa labas. Ang hirap maghanap buhay na mag-isa lang. Yun din talaga ang mga nanay na single mother, grabe sila. Saan sila kumukuha nung lakas, no? Lakas, oo. Lakas nila kasi bakit sila bumabangon, no? tanggap mo kung lalaki ka single dad ka di ba? Talagang. Pero yung single mother, shoutout sa mga single mother pero na sobrang. Ang daming pinaglalabanan sa isip niyan. Everyday, alam mo yun, ang daming tumatakbo sa isip niyan. Kaya saludo talaga sa kanila kung paano nila, di ba? Paano nila ipanalo. Oo, di ba? Yun. Kasi pinapanalo din naman talaga, like, araw-araw papanalo mo lang din yung laban mo kada mga maliliit na bagay, mga pagsubok So, solid talaga yung mga single mom. So, sa mga single mom dyan, tulak lang. Yes, tulak lang. At syempre, Happy Father's Day sa inyo. No? Totoo yan. Solid. Kaya, sobrang believe ako talaga. Kasi ang hirap kung saan mo kukunin yung gasolina mo Oo. Pagising pa lang sa umaga. Di ba? Oo. Ang daming ganyan yung naliligaw or hindi mo alam kung saan ka kukuha ng inspirasyon. Kaya yung mga magulang dyan, yung tatay na meron, nanawakan nyo yung anak nyo. Di ba? Bigyan nyo ng time. Tapos doon kayo kumuha ng inspirasyon. Oo. Wag na sa iba or kasi may kilala ako naghahanap pa ng kung saan kukuha ng inspirasyon. Nandyan lang sa tabi natin, hindi lang natin binibigyan ng halaga. Hindi natin nakikita. Oo. Kaya sa mga tatay na naliligaw dyan, pero tinatry pa rin nila. Oo. Yakapin nyo lang yung anak nyo. Ganun. Oo. Pero paano naman sa mga tatay na hindi nakikita yung anak nila? Ayun pa, isa yun. Mahirap yun. No? Lalo na yung mga nasa barko. Hindi. Yung mga OFW. Sige, ayan, OFW. Okay ganda, yan. Pwede nating natin. Pero ang minimin ko is, meron kasi akong kakilala lang din. Dami mo chismis.
Hindi, tanong Ang lang. dami Kumbaga, mo. gusto ko lang din i-explore eh. Gusto ko lang Oo, mapag-usapan hindi, kasi usapang tatay naman to eh. Yes, Hindi ko naman oo. binanggit yung mga pangalan nila. Pero maganda yan. Oh, di ba? Ito naman siya. Hindi lang naman isa eh. Hindi lang, kumbaga, hindi lang ako nagpe-pertain sa isang tao. Hindi natin alam na baka mamaya may nakikinig dyan. Ganito pala yung sitwasyon niya. Yes. Na baka sabihin, baka naman may ambag lang kami dito sa usapan natin. Ganito kasi ang sitwasyon. Hindi niya nakikita yung anak niya pinagdadamot ng nanay. Okay. So, 'di ba? Paano 'yun? Paano mo isipin 'yun? Paano ka ikaw, pag may ganun, kung halimbawang may kakilala kang ganun, anong i-advise mo? Pre, trinay kong pumunta sa bahay ni, kunyari, si babae, pangalan. Magbigay pa ba ako pangalan? Babae. Ex-wife, trinay ko pumunta sa bahay ng ex-wife, lumipat na. Iba na yung address. Di ko makita yung anak ko. Gusto ko makita yung anak ko. Anong mabibigay mong advice sa akin? Ganto, pre. Una, search mo yung mga relatives niya. Ganon. Tapos, makipag-connect ka. Siyempre, hindi natin alam ang behind story ng mga ganyang sitwasyon di ba? Meron kasing sobrang gulo talaga na hindi na maaayos. Di ba? Yun lang. Basta maganda naman yung hangarin mo sa anak mo. Di ba? Magpakita ka ng magandang impluwensya. Diba? Kumbaga, build mo rin yung sarili mo para makitaan ka. Kasi minsan ang pangunahing gulo ng mga ganyang istorya, yung tatay, tamad, lasinggero, walang plano sa buhay. Ganon yung nakikita kong istorya behind story sa ganyang sinasabi mo. Pero hindi naman siguro lahat. Oo, hindi lahat. Paano, feeling ko meron ding mga storya na, kasi ngayon kakilala ko. Kilala ko yan. Hindi. Kumbaga, paano naman kung yung nanay naman yung may problema. Tapos, halimbawa, wala lang din talaga. Like, pinagdamot lang. Kumbaga, wala dun sa lalaki. Tapos, wala, pinagdamot. Parang, hindi. Ano lang din naman, depende pa rin naman sa mga scenario. Yes. So, sinabi mo kanina yung advice na parang ayan, connect ka, sa Facebook, dali mang stock Oo, pag search mo sa Google yung pangalan ng kailangan mong i-stock, lalabas yan. Mga LinkedIn, mga Google, pag tagpi-tagpiin mo. Pero yun nga, pinakamagandang bagay, magbigay ka ng magandang para sa sarili mo, para may rason, para, nagbago na to, parang ganon. Tsaka yun nga, ang pinaka dulo naman yan, yung yung tawag dito, nagpo-provide ka Alam mo yun? Anong tawag ron? Ayuda. Diba? Hindi, sustento. Diba? Sustento. Yan naman yan Diba? Hindi, yun nga yun talagang sa na parang... Ayun yung pinaka-problema niya. Hindi. Kumbaga... Wala siyang sustento. Hindi. Paano mo pa bibigyan ng sustento yun? Umalis na, lumipat na ng bahay. Kumbaga... Pero ang hirap nun. Diba? Hindi mo na mahagilap parang yung... Parang pag ganun, kailangan pumunta sa Wawawin I-shoutout mo siya Diba? Diba? Karawihan na nakikita kong kanyang istorya. Pupunta talaga sa... Kay Tulfo, no? Kay Tulfo. Wawawin. Diba? Yan. Patulpo mo. Sa akin, sa mga advice naman. Ako, yung in-advise ko dun sa tropa ko na, hayaan mo. Paglaki ng anak mo, hahanapin ka niyan. Totoo yan. Kasi tatay ka niyan Diba? Totoo yan. So, siguro, pag pinagsama natin yung advice natin, na habang bata pa yung anak mo, i-build mo na yung sarili mo. Tama. Para kapag hinanap ka na ng anak mo, ready ka. At yung mga panahon na hindi kayo magkasama, makabawi ka. Lahat ng pagkukulang mo, pwede mong bawiin sa isang araw. Di ba? Oo. Di ba? So, hindi lang sa isang araw. Sunod-sunod na yun. Sunod-sunod. Di ba? Kumbaga, yung anak mo, kung halimbawang, kasi pag hinanap ka niya, mga bandang 18 na yan, 19, 20, nag-ano na yun. May sarili na siyang decision sa buhay. Birth certificate ko, search ka sa Facebook, mag-ano na lang sa'yo yan. So, ayun, di ba? Magandang bagay na natatap na pag-uusapan natin. Kasi, malay mo yung iba nga na may mga ganyang klase ng sitwasyon. Di ba? Pero yun nga,
hindi naman natatapos yung pagsubok natin sa buhay. Kasi Mm. ang dami ko nang nakita, narinig na istorya ng tatay talaga. Meron nag-success, meron may nagfe-failure. Pero yun nga, hindi natatapos hangga't may panibagong bukas Oo. para bumawi. Habang humihinga ka, no? Oo. Sabagay, kung halimbawang talo ka ngayon, Bawi lang, tulak lang. tulak lang. Kung halimbawang, paano ba natin naman masasabi yung mga small, kasi may small wins eh. Yung mga maliliit na talo. Paano like halimbawa, promotion. Kasi ako nakukumpara ko lang siya kasi dito ako galing sa side na to eh, sa pagiging empleyado side eh. So, talo ba pag sinabing halimbawa sa promotion, pag hindi ka ma-promote, tas parang kailangan mo siyang bawiin. Paano tayo babawi sa mga ganun. sa mga small na talo? Hindi ko Okay. hindi ko maibigay sa kasi hindi ko alam kung ano yung mga small na talo mo. Tas kung paano mo siya binabawi. Sa'yo ba? Sa iba? Akin? Mga ganong bagay? Oo. Small Ako? talo, oo. Ako sa ganong sitwasyon, ang dami rin eh. Ang dami eh. Pero, may same na na challenges. Pero ibang storya eh. Katulad na lang ng sa akin, yung sa anak ko, sa school niya, alam mo yun, minsan bad day, minsan good day. Ayun, yung nakikita kong mga parang hindi ko siya masabing talo eh. Alam mo yun, parang yun, bad day. Dagok lang. Oo, alam mo Tapos yun. kailangan mo lang din siyang bawian. Kumbaga, Oo, hindi palaging everyday 100% ka bilang tatay. oo. May chance na may time na 30% ka lang. Oo. May time na 50% ka lang. Tas may time na 100% ka naman. Ang mahalaga doon, consistent kang nagiging tatay eh. Oo. Na kung ano yung kailangan, kung halimbawang may event sa school na kailangan ka. Minsan kasi meron tayong part na hindi natin nabigay sa kanila kasi busy tayo. 'Di ba? Kaya, pero meron naman time para bumawi. Oo. Ayun yung sinasabi kong part eh. No. 'Di ba? Kailangan mong talagang bumawi. Hindi palaging bibigyan mo siya ng talo eh. Alam mo yun? 'Di ba? Ako, pag malungkot yung anak ko, bibigyan ko siya ng onting magandang, positibong payo. Oo. 'Di ba? Pero Pero ayan kung i-embrace niya yung lungkot. sadness niya. Oo. Ayan ko yung basta lahat ng emotion niya valid. Oo, Sa kasama akin. eh. Kasama Oo, yun. kasama yun. Galing. Pero doon ko lang siya din napupush. Minsan magbigay ako ng positive na bagay. At least doon sa point na yun nakakabawi ka. 'Di ba? Yung sa'yo ba? Paano ba? Yung sa akin kasi, inuuto ko lang eh. Utuin ko lang yung anak ko eh. Para alam mo yun, para may tropa kang bata. Tapos utuin mo lang, ganito ganyan, pag kalimbawang iiyak. Kumbaga, wala lang, tamang lang din ako. May mga times na talagang, minsan nag-aaway kami, malala. Talagang, wala eh. Dati pinapalo ko yun. Namamalo ako. Dati. Siguro, maganda rin niya yung 5, 6. Oo. Kasi, para sa akin, siya foundation. Di ba? Tayo, lalo na. Oo. Tayo siguro, huling generation na nakaabot talaga ng mga, ng sinturon. Hanger. Oo, ng hanger. Minsan pa nga, kung ano na lang mapalo sa'yo eh. Yantok. Kung ano makita niya. Yantok. Yantokin ka. Bakya. Di ba? So, ayun sa akin, namamalo ako dati. Siguro, siya? 5, 6? Bata pa lang din siguro na namamalo na ako. Like, yung pitik-pitik lang. Tapos, na-realize ko rin na, sabi ko sa kanya, kinakausap ko siya, kinakausap ko yun,
ano yung mga ayaw mo kay papa? Mm. Ano yung, halimbawa, may bagay ka na gustong palitan kay papa. Mm. Ginaganon ko siya. Ano Mm. yung mga ayaw mo? Mm. Sasabihin niya na, yung laging ano daw, nakapandilat ng mata. Eh, Ayoko ng ganon. Nagsasabi kasi pag ano, halimbawa, galit na, nandidilat na yung Mm. mata, ayaw niya. So, pumasok na rin sa isip ko na, kasi ganyang edad din 9, 8, 9 yung anak ko. Ganyang edad din tumigil yung pamamalo noon eh. Totoo. Pag alam mong palaki na, Mm. yung, alam mo yun, Mm. foundation lang. Mm. Pero, Na-adapt mo rin na rin. oo, ngayon kasi, pag sinabi mo, at least ngayon alam niya na, pag Mm. sinabi kong papaluin kita, Mm. parang stop na. Pag sinabi kong papaluin kita, ibig sabihin nun, papaluin na talaga kita. Mm. Parang, alam niya na, Mm. na kung kailan siya titigil. Totoo. Pero ngayon, hindi na. Kasi, nakakaintindi na eh. Mm. Diba? Pwedeng Totoo. baka, katulad ng mga panahong ako yung pinapalo, talagang nakaganyan yung kamao. Gusto mong lumaban, tas hindi ka na na-experience mo ba yun? Mm. Hindi na ako nasasaktan, nakagano na lang ako. Tapos hindi na ako umaaray, tinitiis ko sinturon yung talaga sakit. Ganun. Talagang palo sa palo eh. Diba? Pero alam mo, na-realize ko dyan, talagang napakaganda rin eh. Ang nabigay nung airpot ko eh. Oo. Sa mga palo moments na yan. Kasi, Pampatibay. parang ano yan eh. Parang sign yan eh na hanggang dito ka lang. Alam mo, may ano yan eh. Okay. Alam mo yun. Limitation. Oo, may limitado eh. Oo. May binibigay sa yung limitasyon eh. Tama yun. Yun eh, di ba? Pag sobra na, tama na. Di ba? Isang beses lang. Di ba? Ang mga magulang, bibilangan ka niyan. Oo. Di ba? Isa. Pag lumagpas ka na ng isa, alam mo na eh. Pag tatlo, palo na eh. Oo. Di ba? Yun. Parang hanggang sa tumatak sa iyo, hanggang sa kinalakihan mo na wag mo nang paabutin si airpot na galitin pa or pabilangin mo pa. Di ba? Makinig ka na. Tatama nga talaga Oo, eh. kasi sa unang bilang pa lang, makinig ka na. Di ba? Ganda. Yun din, na-realize ko na naging tatay ako. Di ba? Isang salita lang, makinig ka na. Tsaka ang maganda naman sa pagpalo, disiplina siya syempre. Oo. Pero, kasi baka mamaya mabash tayo na, ay, namamalo kayo! Oo. Ang maganda sa pamamalo, pagkatapos mong paluin syempre, hindi mo naman papaluin ng palong-palo na, yung palong-palo ka. Palong-palo ako, anak. Hindi naman gano'n. Hindi naman gano'n yung palong-palo ka. Ang tawag doon, palong-palo ka. Hindi gano'n. Yung, alam mo lang din, kumbaga, hindi ano naman man tawag sobra. doon? Yung, bibigyan mo lang. Oo. Bibigyan mo lang. Hindi. Ako, si Pitik ako eh. Oo, yeah. Si Pitik ako. Yun lang. Pitik, hampas. Ganun lang ako. Sa akin, sinturon. Oo. Sinturon din ako. Tsaka pag namamalo ako, dapa. Oo. Kasi kahit saan ka tatamaan, Oo, dadapa na yun. dadapa. Siyempre, magdidisiplina. Sa puwet ka lang tatamaan. Di ba? Dapa. So sa akin, siyempre, alam mo yung guilt pagkatapos mong paluin. After. Ha? Na, iba pa rin yung, alam mo yung nagre-relax ako biglang kumulit. Pagkapalo ko, na high blood pa ako, parang naapektuhan pa yung emotion ko. Ngayon, nakikita kong malungkot yung bata, yung anak ko. Paano gagawin ko ngayon? Parang kasalanan ko to Ako pa, parang, ano ba? Napasobra ba? Parang gano'n, di ba? Gagawin ko, kausapin ko siya ngayon. Pag medyo humupa na, siguro kausapin ko. Alam mo ba? Alam mo namang ayoko kitang paluin eh. Ina-explain ko sa kanya. Kasi alam mo naman ang ginawa mo. Pinaano ko sa kanya na. Yun. Ako hindi ko inayan yung anak kong matulog ng malungkot. Yun. Yun. Oo. Sakit nun eh. Pag tulog ka, tas, ganda nun. Basta bago siya matulog, kunyari ako alam ko na eh. Talaga. Tama ka, andun yung guilt after. Pero kung naintindihan mo yung gusto mong maging siya, yung binibigay mo sa kanya, maganda, mas makakatulong sa kanya kasi. Alam mo yun, ako nga, pag pinagalitan ko yung anak ko or pinitik ko, inampas ko, yung asawa ko, nakatingin nun. Pinapagalitan na rin ako. Oo. Ayaw nila no? Oo. Ayaw nila. Ayaw talaga nila. Sabi ko, para sa inyo rin yan eh, di ba? Kasi, alam mo yun, pag hindi mo dinisiplina yung anak mo or makita nila na
na mabait lang si papa, mabait lang si mama. Ang gagawin nila, after maging matigas na lang yung ulo, okay naman kasi, di ba? Parang ganito, okay lang kay mama, papa, siguro, di ba? Ang maganda kasi, yun nga, after mo silang mapalo mo man sila, or mapitik mo man sila, basta wag nyo lang silang hahayaan na question mark sa isip nila, ba't kaya ako pinalo ni papa? Oo. Ba't kaya ako pinitik ni mama? Diba? Kaya yun, hindi ko hinahayaan matulog na malungkot siya or question mark sa isip niya na bakit ako pinalo. Ang lagi ko sinasabi sa kanya, baby, hindi kita pinalo dahil galit ako galit ako or gusto ko lang. Lagi ko sinasabi sa kanya na gusto lang ni papa na maging better ka. Alam mo yun, na in-help ka lang namin ni mama na mas mabuti ka, 'di ba? Kasi yung ginawa mo bad 'di ba? 'Di ba? Para hindi niya na ulitin sa susunod, 'di ba? Para tumatak sa isip niya. At least hindi natin hinayaan na matulog siya na hinanakit, 'di ba? Oo. 'Di ba? Parang mas mararamdaman mo yung guilt pag hindi mo na-explain sa kanya. Oo. 'Di ba? Ganun. Kasi pag alam mo yung panahong ikaw yung bata, tas kakagaling. Syempre, automatic pag pinalo mo, iiyak yan eh. Talagang yung iyak talaga eh. Alam mo yung ganong point na, tapos patutulugin mo ng, tulog. Tas, parang ang sakit sa pakiramdam na, kung ako yung bata, masakit sa pakiramdam yun eh, na kakagaling mo lang ng iyak, tas tulog ka. Tas, yung hindi mo pa wala na automatic na siya. Di ba? So, yun. Kaya maganda rin talaga na tama. Parehas naman, kumbaga sa atin, sa dalawa tayo na yung guilt. Pagkatapos ng guilt, wala, kailangan mo explain. Totoo. Kailangan mo explain. Pag di mo na-explain sa kanya yun, baka hindi niya maintindihan kung ba't siya pinalo. Baka pagdating ng araw, bad trip to si papa. Lagi lang pinapahalo niya ng bata ako eh. Hindi ko diba? nga alam kung bakit eh. Ganon Magiging niyan, thinking niyan eh. Kaya diba? Okay din talaga na. Pero hindi namin sinasabi mamalo lang kayo ah. Oo, wag. Oo, hindi Hanggat maaari, wag kasi, yun nga, guilt trip na kayo. Pagkatapos nyo mag-guilty, high blood pa kayo, huwag kayo mamalo kung kaya ng explanation. Explain lang. Totoo. Kung kaya ng sita lang muna. Totoo yan. Sita. Ako rin dumating ako dun sa point na talagang si palo lang din ako eh. Si palo, si pitik. Hanggang di ko na makontrol yung emosyon ko. Siyempre, nare-realize ko unti-unti na parang pangit sa pakiramdam nila na hindi dapat ganito. Ayun. Sa akin naman, boy, kasi nabanggit mo, pinapalo mo kamay. Sa akin naman dati, ginagawa ko rin kasi yun noon. Tapos nakikita nga ni Mumay. Ayaw niya ng kamay. Sabi niya yung kamay, pang-give yan. Pang-provide ng love. Kaya, sinturon na lang. para mas bakat, no? Hindi, parang wag lang daw kamay. Maganda, siguro, maganda. wag kamay. Kasi yung kamay, pang-give siya ng Kaya kayo, wag kayong gagamit ng kamay. Sinturon, bakya. Chinelas. Yung bakya, alam mo ba yung bakya? Yung matigas. Pampalo ng lola yun, di ba? Tas yung yung hanger na bakal. Pero speaking of lola, may mga lola rin nagtaguyod ng mga na parang tumayong tatay. Oo, tumayong tatay. Yun din. Saludo ko. Dami kong kilalang lola na ganyan. Talagang nag-build nung pamilya, no? Totoo yan. Yung katulad ng kwento mo, na chismis mo. Yung iniwan na lang sa lolo-lola. Oo, yun. Isa pa rin yun, no? Oo nga, no? Tama, may point. Shoutout din sa mga lola na nagtataguyod ng batiin din dapat. Happy Father's Day, di ba? Oo. Galing. Kasi grabe rin niya. Pero makita mo yung mga lolo or lola kung paano nilang paghandaan yan sa umaga. Di ba? Pakasarap yan eh. Pagising mo, may breakfast na yan. Yan. May tinapay. Yan. May hotdog. Yun. May itlog. Yun. May mayonnaise. Puta, susubo ka na lang. Tama. Diba? Yan, maganda. Mga lolang, kala mo, naghahabutan kayo ng shabems. Yung grabe. bibigyan ka ng 1H, 2H, pero pa secret lang. Kasi favorite ka niyang apo. Tama.
Yun yung mga lola na Pero talagang, grabe sila, no? Sobrang tutok nila. Oh. Kasi yung anak nila, nagwo-work, iniiwan sa kanila yung baby nila. Di ba? Broken family yun. Anak niya eh. Di ba? Siyempre, ang daming pagkukulang nung sa side ng parents. Tapos si lola lang nagbibigay or si lolo, 'di ba? Alam mo 'yun? Kung paano nila bigyan ng time, importansya, energy nila, 'di ba? Dapat nagpapahinga na lang sila eh. Oo, kasi Di mga ba? ganong edad, dapat nagkaano ka na lang, punta ka sa Mm. Tom's World, Nagbibingo. susugal ka doon ng Pero grabe, 'di ba? Oo, yung mga Nakakabilib. nakakabilib. Mm. Ayun, yung mga lola na, kasi katulad dun sa akin, lola ko, talagang, pagka matay ng lolo ko, siya ang tumaguyod sa pamilya namin, na kumbaga parang siya ang naging padre de pamilya. Oo, kasi, hindi naman pwedeng maging padre de pamilya yung tito ko, kasi tito, yung lola ko buhay pa. Kumbaga siya pa rin yung pinaka-source, na siya pa rin yung may basbas na magbabasbas sa'yo pababa, na alam mo yun, yung hierarchy ba. Oo, yes. So, ganun na ang galing, kasi kumbaga siguro yung lola ko walang choice, kaya tumayo siya kasi namatay na yung lolo ko eh. Pero ang galing na ano niya, na-establish niya yung family namin, na siya lang. Syempre may mga backup naman ng mga tito ko yun, na backup kasi mga father, mga tatay din naman yan mag-isip. Pero ang galing din na kung paano nag-step up, no? kung paano ka mag-step Hirap. up. Galing din na ang hirap kaya maging padre de pamilya. Alam mo yun? Kasi sa'yo lahat yan makikinig, sa'yo lahat yan titingin. Alam mo yun? Sa'yo lahat yan susunod. Kaya dapat maganda yung binibigay mo. Simula hanggang baba. Hanggang paglaki nila yan. Bibit-bitin nila yan eh. Diba? Kaya saludo talaga sa mga lola na i-step up. Diba? Nagtataguyod. Ang dami. Ang dami. Kasi sobrang, tayo Pinoy, tayo into extended family, di ba? Na nasa isang bahay, paminsan lola, lolo, mga tito. So okay din siya na talagang alam mo 'yun, okay siya na ganun yung setup ng karamihan sa atin, kasi kapag halimbawang wala ng padre de pamilya na tatayo, yung iba nag-i-step up. Kagaya niya ng lola, yung mga nanay na nabanggit natin kanina. Pag wala nag-i-step up, ang gulo talaga ng pamilya. Sobra. Alam mo yun, watak-watak. Kanya-kanya na, no? Walang suportahan. Alam mo yun. Pero, ganun talaga eh. Alam mo yun. Pero, bilib talaga ako sa mga tatay na nagtatry talaga. Balik tayo sa tatay, no? Sa mga tatay. Ako, ang sarap bigyan ng saludo rin eh, sa mga tatay na delivery boys. Yung mga rider. Yan, yung mga rider, yung mga lalamove, mga lalamove riders. Oo, kasi 'di ba? Oo. Grabe. Kasi hassle din talaga sila eh, no? Para sa pamilya nila, para sa anak nila na alam mo yun, init kaya. Init, lalo na ngayon. 'Di ba? Isipin mo paggising sa umaga, padyak. And taas pa ng gasolina. 'Di ba? Oo. Pero karamihan ng kilala kong lalamove rider, angkas, Move It, puro tatay. Puro tatay talaga, alam mo yun. Yun nga, nagtaasan ng gasolina, nagtaasan ng bilihin. Kung iisipin mo, di ba? Pagpasada nila sa umaga, ang init pa. Di ba? Tapos, mga ilang delivery lang, papagas na naman sila. Tapos, unti na lang yung kinikita nila, di ba? Kung titignan mo, pagtapos nung araw ng pasada, titignan nila yung kinita nila. Napaka-unti na lang, di ba? Sakto na lang, no? Oo, kaya, gas eh. hindi mo masisisi may mga may mga rider na nagtatatlo, 4 na booking. Ito yung mga lalamove. 'Di ba?
Minsan pa May nga, kasabay. day and night eh, di ba? Oo. Grabe, di ba? Kaya, saludo. Oh, Happy Saludo. Father's Day Happy sa Father's mga Day sa pumapasada dyan. mga rider, sa uri ng lahat ng rider, mapa Oo. kulay green. Team green ka man, team orange, Totoo team yan. pink. Diba? Kanya-kanyang kulay, Kung kaya natin mag-tip ng Ay, oo. di ba? Oh. Ako, May sukli or 20. 20. Tuwan-tuwa yan sila sa 20. Mm. Hindi, kumbaga, hindi naman kumbaga sabihin mo na, oh, grabe Oo. naman, tuwan-tuwa. Mm. Hindi, kumbaga parang, akala mo yung 20, kasi pag sa'yo 20, parang sukli na lang kasi, barya na lang ngayon ng 20. Totoo. Pag magbigay ka ng 20, sobrang, hindi naman, binabawi ko na yung tuwan-tuwa. Sobrang appreciated nila. Totoo yan. 'Di ba? Kaysa wala kang ibigay na kahit man pampadulas man lang ba na kahit na trabaho niya yun, kahit na may kita siya sa'yo, na may kita siya dun sa mismong delivery app, pag dineliver niya sa'yo yan, serbisyo pa rin yung binigay sa'yo. Ano ba naman yung Ako na-realize 20 ko pesos? rin yun. Diba? Meron kasi ako na-encounter na lalamove eh. Yun. May deliver ako, may transaction ako sa negosyo ko. Hindi naman yung bigat di naman lumagpas sa minimum nila eh. Bigat na Pang motor pa rin. Oo, pang motor. Yun nga, 150 yung delivery. Pag deliver niya sa akin, hindi niya in-inform yung staff ko or na mag-a-add siya. Binigla niya na lang na 200. Kasi nga, mabigat. Daw or tumagal pagbigay ng release dun sa pick-up. Sabi ko, dapat in-inform mo yung staff ko na bago ka magpa-add. Okay lang naman. Kasi automatic yun eh. Kapag halimbawa, ganito yung mga diskarte din ng mga rider. Na, ma'am, bigat na ito Yun yung maganda. Ini-inform mo muna eh. Diba? Sir, bigat na ito, sir baka hindi kaya to, sir. Pero, alam mo yun, yung magic word. Hindi mo kaya? Sige, add na lang ako. Pero yun yan, na-encounter ko. Medyo mais eh. 150 yung delivery fee ko. 2H na. Hindi niya ako in-inform. Hindi siya nag-ganon eh. Hindi niya muna tinawagan. Pagdating niya, papa-add po ako. 50 pesos. Gawin niya ng 200. Dapat in-inform mo muna yung staff ko, sabi ko. Para na ready. Kasi wala namang problema kung mag-add eh. Pero yun nga, na-realize ko na barya na lang naman eh, di ba? Ano ba naman yung bigyan mo ng appreciation din dahil mainit. Tsaka mabigat. Mabigat diba? Nga rin naman talaga. Ano ba naman yung piso or 10 piso or 30, 50. Yeah. Sige. Okay lang. So ayan mga diba? Bigay kayo ng tip na kahit 20. Tsaka grabe sila mag-thank you. Oh, thank you, boss. Thank you, boss. Hindi sila nakakalimot mag-thank you kasi kung magbibigay kayo ng tip, lalo na syempre karamihan nga sa mga rider mga tatay, Happy Father's Day, nasingit pa rin no. Kung magbibigay kayo sa kanila, talagang ma-appreciate nila kasi sa 10 sigurong customer nila, 1, 2, 3 lang kayo magtitip. Yung 7 doon, talagang walang barat pa. Oo, di ba? Wala ka. Galit pa pag late. Bakit galit ka? Bakit late ka? Tsaka ba dumaan? Nag-double booking ka ba? Diba? May mga ganun. Hindi naman ako pooling Ba't mo pinuling? Ganyan din ako. Hindi ako pooling pooling. Pre, bakit ganyan? Galing ka ba Tagaytay? Sala. So, ganun. Ano lang, maliit na bagay. Pero, ang sarap pag nagbigay ka ng tip, alam mo yun. Kasi kung maka-order ka ng, halimbawa, 500 pesos. Thank you yan, nakangiti pa, hanggang tenga. Di ba kung maka-order ka 500 pesos, minsan, may makaka-discount ka pa eh. Kumbaga yung discount mo na 50 pesos, bigay mo yung 20, di ba? Kaya lang din naman siya. Sa akin kasi talagang ko na siya na
ginagawa ko siya. Ginagawa mo. Nagpapa-deliver. Kasi na-appreciate ko rin talaga yung pagod nila. Lalo na ngayon talaga. Mm. Kaya hindi na masama, 'di ba? Kaya saludo sa mga rider natin dyan. Yes, delivery rider natin na talagang halos ngayon dami, no? Daming ganun na parang kasama na siya eh. Kasi mula yan, pandemic, pero kasama na siya na sa buhay natin eh. No? Talagang everyday may parang galing. Pinapadali nila yung buhay natin. Totoo yan. Kasi siguro nga kung wala yung mga yan, meet up pa rin. Oo, mahirapan tayo. Sobrang hassle siguro pag nawala yan ha. Bigla mong walain yan. Tingnan mo. Wala. Aaray ang community. Aaray ang tayo. Aaray tayong mga galing. Kasi galing nila. Ganda ng ambag nila. No? So, shoutout again sa inyo sa mga delivery rider. Gusto ko nga dati, gusto kong pasukin, mag-Mobit eh. Kasi sarap din na kumbaga. Sa mga Grab driver, no? Kasi malaki sahod. Kumbaga, depende pa rin kasi talaga. Kung paano mo i-hustle eh. Oo, kung diba? Dati kasi, 'di ba? Ayan nga, galing ako sa call center ako eh, sa BPO ako eh. Doon kasi fix na yung sahod mo. Oo. Fix na halimbawang, 'di ba? Sabi natin nga 25k, 20k, 25k yung sahod mo. Fix na siya. Umupo ka man o mag-work ka ng matindi. Kaya nako-compare ko siya sa alam mo 'yun, sa mga rider kasi gusto ko sanang ma-experience yung tunay na hassle. Gusto kong kumita base dun sa trinabaho ko. Parang gusto kong paghirap kasi sobrang basic na sa akin eh. Sobrang nung ginagawa ko paulit-ulit na lang. Kumbaga nagsasawa na ako. Gusto ko sanang pasukin na yung babad ka sa araw, yung talagang kung ilang oras yung itatrabaho mo, yun din yung i-gain mo. So, wala. Nakakatuwa lang din kasi ganun sila kasipag. Ayun din yung mga nabanggit natin kanina ng mga tatay na siguro may mga 15 hours na bumabiyahe. Oo, totoo. Hindi lang yan sa mga rider na nagmumotor. Meron din yung mga mga Grab. Mga naka-Grab, mga joyride car. So, grabe din bumiyahe yung mga yan. Kasi nga, wala ka namang, kumbaga may choice ka, pero yung pinili mong choice and sinasagad mo para makapagbigay. Karamihan din na rider, mga batang tatay. Oo. Yan ang mga parang nagiging first job nila. Oo. Speaking of, mga batang tatay, anong message mo sa kanila? Sa akin, sa mga batang tatay, sa mga batang tatay dyan, gawin nyo lang muna kung ano yung nagpapasaya sa inyo. Mali! ikaw, anong thought mo? Hindi, mamaya, kasi hindi pa siya nagsisinkin eh, pero meron akong message para sa inyo. Pero yun nga, parang sarap lagyan ng sound trip, nagpapasaya niya. Mali! Pero speaking of batang tatay, ang daming naliligaw na batang tatay. Kasi dumating din tayo sa pagiging di ba? Batang tatay natin, di ba? Di ba? Yun nga, nagiging first job nila yan. Hindi naman mali Pero yun nga, syempre, medyo magulo yung isip, biglaan. Ano yung mga magandang message or mapapayo mo? Or para na lang sa batang tatay na ikaw. Ayun din. Maganda. Di ba? Maganda. Sige. Para sa batang tatay na ako. Yeah. Ganda! Diba? Hindi, para in general na rin. Pero pinaka-message ko yun sa batang. Para sa batang tatay na ako. Para sa batang tatay. Meron kang choice. Oo. Meron kang choice. Pwedeng dahil nga halimbawa ayan, ikaw gusto mong mag Jollibee, gusto mong mag Jollibee, gusto mong alam mo yun, nag-iisip ka kasi pag naging tatay ka na, iisip ka na ng paraan kung paano mo mabubuhay. Oo, anong source of income ko? Yes. Magja-Jollibee ba ako? Magba-McDo ba ako? Magra-rider ba ako? Yes. Speaking lang sa mga rider kanina. Magne-negosyo ba ako? So, meron kang choice. Once na pinili mo na yung choice na yan, hindi ka naman permanenteng nandyan Kung ano yung pinakamadali, yun yung pinaka kunin nyo. Kung ano yung pinakamadaling
kumita ng pera. Halimbawa, sa pagiging rider, sige, go. Go. Ayan. Pero wag mong kakalimutan na bukod dyan sa pagiging rider, bukod sa pagpasok sa Jollibee, meron kang ibang choice na siguro hindi siya ang first option mo kasi mahirap siya gawin or mahirap pa siyang ma-achieve dahil urgent na yan eh. Kailangan na ng pera para kailangan na mag-ina mo eh. Pampalabas ng bata. Kasi saan ka kukuha ng pampalabas ng bata? Pagkatapos pa ng pampalabas niyan, yung pagkain pa. So, hindi siya biro talaga. Pero, pick nyo kung ano yung pinakamadaling option para sa inyo. Tapos, tsaka nyo i-identify yung pinaka-the best option. Kumbaga, kung ang kumakain sa inyo ng oras, yung first option. Halimbawa, sabihin na lang natin, rider. Naging rider ka, no? So, biyahe ka. Syempre, kinakain yung oras mo niyan. Ano ka pa rin, huwag mong kakalimutan yung the best option na ikaw lang din naman ang nagbigay sa sarili mo. Yes. I-achieve mo yun. I-achieve mo yun. Kumbaga, pansamantala lang, pang buhay. Pero huwag mong kakalimutan yung best option na kaya mo siyang ma-achieve din. Yes. Trabahuhin mo siya, pag-aralan mo siya. Laanan mo ng oras, 1 oras, 2 oras sa loob ng 1 araw. Pag pinagsama-sama mo yun, ma-achieve mo. Kasi mapi-figure out mo rin siya eh. No? Kailangan mo siyang aralin. Kumbaga, pagiging rider, kung hindi ka naman pwedeng maging rider dahil biglang marunong ka na lang magmotor eh. Diba? So, ibig sabihin, marunong ka na magmotor, kaya ayan yung pinasok mo. Pero before, inaral mo magmotor. Paano ko to babalanse? O siguro maano ka na magbike. So, ganun lang din. Kailangan mong aralin yung best option na pwedeng ilatag para sa'yo. Halimbawa, negosyo. Huwag matakot. Sumubok. Diba? Halimbawa, negosyo. Yun. Totoo. Pasok ko ng... Pag-isipan mo kung ano yung... Halimbawa, gusto mo magbenta ng damit, kagaya nung sa atin. Diba? Isipin mo na, pag-aralan mo na kung paano mo inaral yung pagmumotor. Same lang ng blueprint ang i-apply mo. Isip, pag-aralan, pag-aralan, execute mo siya, laanan mo ng oras, consistency. Same blueprint lang. Magtatalo-talo na lang sa ibang, alam mo yun, sa sitwasyon, sa day-to-day basis. Yun. Basta wala kang tinatapakan na na tao or anything. Basta wala kang ginagawang masama. Tama sa tama. Tama lang. So, maganda magiging kakalabasan. So, minsan kasi na... Natatakot sila eh. Oo, di ba? Urgent na kasi. Kumbaga na ka na eh, na... Ano pa ba? Nagwo-worry na, natataranta na. Diba? Kasi palabas na. Ganyan ang mga thoughts eh. Or kung hindi man palabas, halimbawang nandyan na. Nag-positive na sa PT. Hindi, halimbawang okay na. Yung, we're speaking, hindi na yung mga upcoming tatay. Doon naman sa parang mga tatay na talaga. Sabihin natin may mga lumabas na. May mga 2 years old na, 3 years old na. Nandyan pa rin. Ganun din. Ganun din. Kung nandyan ka ngayon sa first option mo bago ka maging tatay, pinili mo siya kasi para makapag-provide, wag mong kalimutan yung best option. May best option pa. Push mo lang yan. Diba? May magandang kakalabasan talaga yan. At mapifigure out nila yan eh. Iyon. Konting oras. Oo. Aral din. At ready oras rin talaga. Ikaw, anong masasabi mo sa mga batang tatay? Hindi, sa batang ikaw. Batang ako. Batang tatay, young daddy. Yes, para rin sa batang tatay ito. Para din sa karamihan. Oo, kasi talagang dinaanan ko rin yan. Young daddy rin ako eh. Pero yun nga, dun pa lang sa moment na tinanggap nila yung pagiging tatay nila dun sa anak nila. Saludo na ako dun sa mga tatay nila. Pero hindi matatapos yun eh, di ba? Hindi dun matatapos eh, di ba? Kung paano mo siya papalakihin pa. Oo. Di ba? Kung paano mo siya bubuhayin everyday. Ayun nga, ang daming natatakot or naliligaw. Pero ang pinakamagandang siguro ma-advise ko, tignan nyo yung anak nyo, yung baby nyo, kung ano gusto mo siya maging
after 5 years or 10 years, 'di ba? Ano yung gusto mo siya maging after nun, 'di ba? So, goal, no? Oo. Ayun yung pinaka-goal mo na Yes. mag-work ka, Mm. Mm. gagampanan mo Yes. kung ano yung navivision mo after 5, 10 Mm. years. Mm. Kailangan mo siyang makuha, no? Mm. Kasi yun yung nakikita mo para dun sa anak mo. Wala na dapat ibang tignan. Yun na yun, anak mo. Sa anak na Oo. mismo. Kung bakit ka mabubuhay or ano yung reason para mabuhay ka. Para lumabang ka sa challenge mo na yan sa pagiging batang tatay. Yun lang yun. Yung anak mo. Anak na mismo, Diba? no? Oo. Alam natin na hindi tamang panahon. Diba? Bata eh. Oo. Batang tatay nga eh. Kasi ganun ang mga thinking na ng mga batang tatay, diba? Parang, alam mo yun, batang tatay na ako eh. Diba? Parang di pa ako ready. Hindi ko alam gagawin ko. Diba? Pero yun nga, ang daming option, lalo na sa panahon ngayon. Oo. Doon natin mapapasok yung sa'yo. May choice ka. Oo. Kung ano yung gusto mo maging. At ano yung gusto mo maging para sa anak mo after 5 or 10 years. Yun, kaya galingan mo lang. Yun. Mm-hmm. So, galingan. Focus ka sa isang craft mo. Oo. Tapos, aralin mo. Tama si Mama Jub. Si paring Jub, di ba? Oh. Aralin mo. Tapos, pagbutihan mo. Payabungin mo. Di ba? Basta wala kang tinatapakan na tao or wala kang hinahaluang katarantaduhan, magbubunga yung pinaghihirapan mo na yan. Yeah. Di ba? Oo. Yun lang. So, ayun. Tignan lang din natin, syempre, yung gaya yung sinabi ni paring Beng. Gaya sinabi ni Beng. Tignan natin yung anak natin. Oo. 'Di ba? Kasi kung siya na yung pinaka-inspirasyon mo, siya na yung tinitignan ko siya after 5 years na ay mag-aaral to sa private school o kung ano man. Gusto kong mabigay yung buhay na hindi ko nakuha, 'di ba? Na gusto kong ano ba yung mga bagay na hindi ko nakuha, kailangan kong iparamdam sa iyo, kailangan hindi lang every graduation makakain sa mga inasal, 'di ba? Kasi ganun noon eh. Ayun ang mga goal. 'Di ba? So, yun, tignan niyo lang din yung anak niyo. Kasi mag-set ka ng goal. Diba? Tapos, tsaka, yun, pag ayan na yung sinabi mo kanina sa pumapasok yung sa akin eh, no? Kapag tinignan mo yung anak mo, pag may inspirasyon ka na kapag sa gabi, kasi pinakamagandang inspiration is yung kapag natutulog na sila. Tapos titignan mo na, ginagawa ko rin kasi na, lahat ng galaw ko para sa'yo. Para sa'yo to, sobrang tamad na ako, ayoko nang pumasok, pero kailangan kong tiisin kasi para sa'yo to. So, ganun, pag nakuha mo na yung inspiration mo sa gabi na okay na nabuhayan ka na ulit, gusto mo na ulit pumasok, tsaka ka mag-isip pa ng ibang paraan na ibang source of income ba? So, kung saan ka yayabong. Kung ayaw mo nang ginagawa mo ngayon, kung feeling mo pa ulit-ulit lang at hindi ka para dyan, isipin mo yung second best option na ikaw lang din yung pumili. Ikaw lang din pumili. Hindi matatapos eh, 'di ba? Hindi nauubos yung laban natin everyday. Laging mayroon challenges, 'di ba? Pero yun nga, laban lang. Tulak lang. At the end of the day, meron kang pamilya, meron kang anak na mayayakap, mahalikan. Doon pa lang sobrang blessed na natin. 'Di ba? Hindi naman bibigay sa atin 'yan kung hindi natin kaya. Oo. 'Di ba? Kaya ka binigyan ni God ng ganyan dahil tiwala siya sa iyo. Oo. 'Di ba? Binigay niya sa iyo. Oo, kasi tiwala siya sa iyo. 'Di ba? Hindi na para ba, alam mo 'yun? Na gumawa ka ng kalokohan or anything, 'di ba? Basta pag nandyan na yung anak mo, yun na yun. Tignan mo na lang siya. Mag-set ka ng goal. Tapos apply. 'Di ba? Payabungin mo na yan.
after 5 years o 10 years, tingnan mo masasabi mo sa sarili mo. Built different to, pare. Yo, BDP! Built different, pare. Welcome back sa inyo. At syempre, ito, second session na. Second session na. Nag-break lang tayo. Mm. Yun nga, kanina. Usapang tatay pa rin. Mm-mm. Mga na-discuss natin kanina. Ang ganda, no? Oo, di ba? Grabe. Okay din siya. Talagang pasok. Pasok Dahil na nga, pasok. Happy Father's Day pa rin Oo. naman. Special pa rin Father's naman. Day special, no? Oo. Kanina, mabalikan ko lang. Napag-usapan natin yung mga, no, iba't ibang uri ng tatay. Though hindi natin na lahat, pero kanina parang may nabanggit ka na OFW na hindi natin natuloy Oo, no? yun. Ang ganda nun. Yung mga OFW na tatay. Yun, isa pa rin. Mm. Kumbaga, appreciation lang na. Diba? Sa Kasi, yun, sa mga tatay na naghahanap buhay, iba't ibang like, trabaho. biruin mo, ilang taon mong hindi makita yung, alam mo yun, hindi mo masusubaybayan yung anak mo Oo. sa paglaki Totoo. niya. Totoo. Sabihin nating alis ka ng mga ilang buwan. Kasi Tapos, buwan naman, oo, di ba totoo. gano'n naman OFW? 8 months. Meron Hindi. years. Oo, depende. Depende sa contract. Depende sa kung anong klase ng, kasi may mga OFW na talagang 3 years, 4 years, 5 years. Meron naman yung mga nagbabarko na, ayan yung mga 10 months, mga buwan-buwan. Pero kawawa din talaga. Hindi naman kawawa. Sabihin ko na nga, sige, kawawa din naman talaga yung nafe-feel nila na hindi nila makita yung anak Totoo. nila. Ang daming istorya. Oo. Na hindi na... Tatay ka. Dahil kailangan mong lumaban sa ibang bansa para makapag-provide. Kasi karamihan ganyan mga kalalakihan. Na, alam mo yun, alis ka. Sakripisyo mo na hindi mo makita yung anak mo ng ilang buwan hanggang taon na hindi mo masubaybayan yung paglaki. Pero para sa kanila pa rin kasi talaga no. Oo, hindi, para sa kanila yun. Oo, Bakit nila ginagawa yun? Ikaw, masisisi mo ba sila? Ako, hindi ko sila masisisi na, ba? Baka mamaya, okay lang, sige, ngayon lang to, ipon lang, tapos, baka may plano rin naman talaga na Pero ang gaganda rin naman kasi ng, halimbawa, nakapag-OFW yung ikaw, tatay ka, nakapag-OFW ka. Kasi meron ako mga kakilala, chismis. Saan mo na naman nasagap yan? Hindi, sa mga kakilala na, alam mo yun, pag OFW ang datingan, di ba, naka PlayStation, naka PSP. Uy. Sana makapula ang sunog niyan. Sunog ba yun? Sunog Kanina pa ba yun? Hirap pa naman, naambun-ambun pa naman. Grabe yan Pero yun nga. Yun nga. Ang daming ngayon interruption Pero sana makapula yung sunog Oo, doon. sana. Kawawa yun. Oo, tuloy-tuloy pa Diba? naman. Sunog month ata. Sunog prevention month. Oo. Sunog month. Pero speaking of OFW na tatay, yun nga, nasabi mo, grabe yung sakripisyo nila. Na talagang... Bit yun Hindi, grabe talaga. Yun nga. Oo. Grabe yung hirap ng mga OFW. Kasi sakripisyo yun para sa akin na... sa akin na di mo makita yung anak mo. Buti na lang, hindi na katulad ng old school era tayo na. Kasi na nga, talagang walang sulat. Sokmed, Oo, sulat sila. Mm-hmm. Padala mo ng sulat, siguro mga 1 buwan bago ma-receive na. Kung depende pa sa layo ng pag na-receive mo na, bagong gupit ako, parang ganito, ganyan. Tapos mahaba na ulit yung kasi matagal bago ma-receive. So, buti na lang, grabe yung teknolohiya din ngayon na ngayon, pwede ka ng video call, no? May nakausap ako OFW. Sobrang nagpapasalamat dahil nga merong ganyan. Alam mo yun? Oo na. Sabi niya, thank you Facebook. Talaga ano siya Kasi dumaan siya sa dati.
ano na to eh. Kumbaga dati pa siya OFW. Oo, ano na to eh. 50 years old na to. Paretiro na. Tropa. Mahilig kasi ako makikipag-tropa sa matanda. Oo, para. Kaya nakwento niya. Yung dati kasi, yun nga, nasabi mo, talagang sulat lang. Tapos, penpal. Oo, ang hirap makipag-communicate talaga. Tsaka yung mga istorya na nakikwento nila, hirap ng nagiging kinakalabasan. Dahil nga, yun nga, minsan di maintindihan ng mga pamilya mo or mga anak mo na bakit sila nandun, nakikipagsapalaran, di ba? Alam mo yun? Tapos walang maayos na communication, di makita everyday kung ano. Di ba? Kasi wala pang Facebook noon, wala pang video call. So, mas diba? mahirap, no? Mas mahirap talaga, no? Compared ngayon na makapag-video call kayo, at least, alam ng anak mo kung bakit video call lang kayo ngayon kasi nagtatrabaho pa si Papa. Yes. Tsaka na-explain daw nila ngayon. Mas lalo na. Kasi nakakapagkwentuhan din sila sa mga batang OFW eh. Nakukumpara nila yung dati sa ngayon eh. Na iba na yung time nila sa ngayon. Kasi nakikwento nga nila. Everyday nakikita pa rin nila kung paano lumalaki yung bata. Nakakamusta nila. 'Di ba? Talagang maganda yung communication. Talagang everyday meron silang communication. Kaya naiintindihan na ng mga anak. Gandang point of view na tropa mo, no? Na, kasi hindi ko rin siya maiisip na gano'n kasi hindi naman din ako galing sa gano'n. Pero dahil may na-share sa'yo, nga, no? Na, tama, mas mapapaintindi na nila yung ano. Kaya galing din na, kumbaga, shoutout sa mga OFW. Tapos, 'di ba, na i-explain na natutulungan na rin pala talaga sila ng teknolohiya na yung inaakala natin na mahirap, like pwede nang mas mapadali. Mas madali na siya ngayon compared before. Kaya Happy Father's Day sa mga kanila, sa mga diba? OFW. San man sila, 'di ba? Pero yun nga, grabe yung sakripisyo nila. Grabe pa nila. Rin yung sakripisyo. Iba pa rin kasi yung personal. Tama. Though may video call nakakapag-usap. Syempre iba yung nahawakan mo, nayayakap mo, nahalikan tayo, mo yung anak mo. Swerte pa tayo kasi pag-uwi natin, nandyan sila. Nandyan pa rin, Iba yung wala kang katabi matulog. Di ba? Wala kang makausap. Mapaglabasan. Hindi, totoo yun na mabigat yun na siguro isang araw, 2 araw, medyo maintindihan mo pa. Pero yung sunod, ano kaya yun, no? Believe ako sa kanila kung paano nila, alam mo yun, na-maintain yung energy nila everyday kasi pag-gising mo kailangan aktibo ka eh. Di ba? Pag humarap ka pag nandun ka na sa operation ng trabaho mo, kailangan. Di ba? Nakangiti ka or, di ba? Tas malungkot pala kasi deep inside. Na may kulang sa'yo. May kulang sa'yo. Yan ang unang kalaban nila eh. Di ba? Pero yun nga, meron pa ring side na hindi nila naiintindihan kung bakit yung magulang nila nagsasakripisyo. Pero one thing lang naman yan eh, kung bakit eh. Di ba? Para pa din yan sa pamilya nila. Di ba? Pero ano pa rin naman talagang yung sakripisyo na yung sakripisyo na ginagawa nila ng mga tatay, mga OFW, nanay, siguro may mga single mom na, 'di ba? Basta mga tumatayong tatay na nag-OFW, yung mga sakripisyo nila is talagang worth it din naman na, 'di ba? Worth it din na talagang pag-uwi naman nila, 'di ba? Talagang bigay, tsaka alam mo yun nga yung sabi ko sa'yo na noon kapag may kakilala kang yung tatay nasa ibang bansa, uy, mayaman yan, naka-gadgets yan, mga chocolate yan. So, bigay din talaga na though hindi natin alam na mukhang mayaman sila. 'Di ba? Like sinasabi na akala nyo mayaman kami dito pero grabe din talaga yung hirap. Isa pa 'yon. So nakakapag-provide sila na bibigay nila talagang buhos. 'Di ba? Buhos sila sa pinapadala nila. Ang tingin kasi minsan ng iba, mayabang eh. 'Di ba? Lalo na sa atin eh. Mga utak 'di ba? Talangka.
Pag tinignan nila yung mga OFW pag umuwi, Oo. mayabang na 'to. Nakapag-ibang bansa lang, ang yabang na nito. Pero Tito mong galing Saudi. oo, 'di ba? Bobo talaga yung mga yung mga nag-iisip ng Oo. gano'n, no? Oo. Ang pangit ng mga mindset, no? Mm. Dapat ibahin natin yan, Oo nga, kaya nga. Dapat i-appreciate natin sila kasi hindi natin alam, Yung hirap nila, Yan, yung pinagdaanan nila. yung likod nun. Na, 'Di ba? Siyempre bago nila makuha yan. may karapatan silang magyabang actually na in a way na ikaw na lang din naman yung tatanggap nun eh. Kasi feeling ko pride na nila yun. Pinaghirapan namin to, Kaya- Grabe ako sa ibang bansa eh. Tutulog ako mag-isa. Tapos uuwi ako, syempre kailangan ko nandito na ako sa Kaya- Pilipinas. Kumbaga proud lang din naman ako. Kaya ikaw, yung mga tartado. Ako nakatantado. Di ba? Nakatingin lang ako na parang Oo. pinapagalitan mo siya eh. So, Bigyan natin sila ng appreciation. Bigyan ng bulaklak yan, Ben. May Yes. bulaklak ba tayo dyan? Uy! Dapat may bulaklak tayo pala rito, yun, no? oo. Walang may bulaklak. Appreciation. Bigyan ng bulaklak yan. Pero galing. Ayun, hindi natin nakikita yung hirap nila. Akala natin Yan. mukha silang mayaman, mukha silang Oo. mayabang. Mm-mm. Pero grabe yung feeling Sakripisyo. ko. Feeling ko na ayan, siguro karamihan, hindi lahat pero yung sacrifice, yung pagiging malayo sa pamilya, makabawi man lang din sila ng dugo, pawis, Yun. oras, inaalay niyan everyday. Alam niyo yan? Di ba? Kaya shoutout sa inyo sa mga tatay, nagpapakatatay na mga OFW. Mabuhay po kayo. Saludo Ayan. sa mga yan. Di ba? Continue lang po yung Iba rin talaga ang pinagdadaanan yan ngayon, di ba? Kaya kung nakakausap nyo pa yung tatay nyo na OFW, Oo. or hindi man natin alam anong pinagdaanan nyo, saan dumating man sa point na kahit isa lang, di ba? Sabihin mo lang, thank you, or, di ba? Oh, kung merong mga hindi nagte-thank you siguro, 'di ba? Kung halimbawa, akala nyo yung hindi nyo nakakamusta. Meron sigurong iba. Pero yun nga, hindi natin alam yung istorya talaga ng buhay nila kung bakit kanya-kanya ganun. 'di ba? Pero siguro minsan sa tingin ko deserve talaga ng mga OFW na tatay na bigyan ng magandang appreciation. Pasasalamat. Sobra. Yun nga, kasi baka mamaya karamihan o hindi naman, siguro may iba na halimbawa anak ako, yung tatay ko nasa ibang bansa. Baka minsan hindi ko pa alam kung ano yung trabaho niya doon eh, kung ano yung ginagawa niya doon eh, 'di ba? Kumbaga mga kung nagbi-video call kayo, kamusta yung trabaho, ganito ganyan. Parang small lang na hindi siya biglang shift ka na siguro tarantadong anak ka na biglang magkakaroon ka ng care. Paunti-unti lang. Kagaya nga ng sinabi ko, parang unti-untiin mo lang na maka-reconnect ulit, 'di ba? Kung hindi kayo connected. Pero kanya-kanya pa rin naman 'yan. Doon lang 'yun Hindi man perfectong tatay, pero alam mo 'yun. Ano pa rin nagtatry. Nag-push pa rin siya, nagtatry, yun nga, para makapag-provide pa rin para sa mga anak, di ba? Yun. Diba? Yung sa meron pa sa, hindi pa tayo na dito sa, di ba, sa pagiging tatay, yung mga OFW, parang meron pa tayong isa eh. Oo. Meron pa akong gustong bigyan ng appreciation dun sa mga stepdad. Di ba? Oo, yung mga sumalo. Oo, yung mga tumayong tatay. Yun, iba yun. Built different talaga. Different yun. Iba yun, pre. Sobra. Kasi, lalo na ngayon, ang dami ko nakikita. Gusto ko sabihin na yung mga tumalon. Yung mga tirador ng single mom. Yung ba yun? Hindi, seryoso tayo. Hindi lahat ito yung klase ng hindi, lang naman to, syempre pagkalokohan, pagkatarantaduhan, pagpapasok tirador ng stepmom. Oo. Sa Facebook, ang dami niyan, di ba? Stepmom, tirador ng single mom.
Gago talaga yung mga keyboard warrior na yun. Hindi kami yun ha. Sila yun. Pero hindi, ano siya, like, ako, meron din kasi akong kakilala. Oh, puta, chismis na naman yan ha. Hindi, meron akong gano'n na, dati ko siyang ka-work, na tumayo siya, parang meron ng dalawa ata, yung nakilala niya yung partner niya ngayon, yung asawa niya na ngayon, kasal na sila. May dalawa ng anak. Bago sila magkakilala. Okay. Hindi ko alam kung dalawa, basta minsan hindi malinaw yung nasasagap kong chismis eh. Basta ang alam ko dalawa tapos isa sa kanya. Pero ako kasi dati pumapasok sa isip ko na kung ako, parang kaya ko ba yun? Parang tatayo ka, parang question mark. Syempre, ako, bilib ako sa kanya kasi galing mo, lupit mo na, alam mo yun, kaya mong sumalo. Panindigan. Oo, kaya mong panindigan na alam mo na talagang ituturing mo sa'yo. Yes. Yung bata. Tsaka hindi biro Mm-mm. yung dadating after niyang panindigan yun. Kasi, mga challenges talaga. kumbaga sa noodles, instant eh, no? May instant ka ng, biglang oo. talong ka sa ganung responsibilidad, Oo. di ba? Kasi Out of ano nowhere, siya, di ba? talagang, ikaw talaga yung tatayong ama. Ikaw magpro-provide, Mm. ikaw magbibigay ng disiplina, ng iba-ibang basta lahat ng gawaing tatay, Ikaw alam yung mo tatay. yun. Ikaw yung talagang, ikaw talaga yung nagpakatatay na Mm. sobrang solid kasi wala eh, ganun talaga kapag mahal mo yung babae, pag mahal mo yung partner mo na meron ng isa, dalawa, na meron ng anak, wala, tatanggapin mo lang din talaga eh. No? Siyempre, kung ano yung mahal ng partner mo, mahal mo na rin yun. Ganun. Kailangan. Di ba? Pero yun nga, grabe yung sakripisyo rin, di ba? Nila. Di ba? Everyday, talagang, yun eh. Kasi, yun na yung buhay mo. oo, siguro, na lang din eh, no? Mindset na lang din eh, no? Na hindi ko alam kung tama bang sinabi kong mindset. Pero, siguro, in the name of love, mindset, na kailangan ko tanggapin. Minsan, question mark pa rin sa akin yung, kasi wala tayo sa paa nila eh. Oo. Pero, yun nga. Oo. Saludo. Oo, Saludo. Kasi maisip mo pa lang yung ganun na ako, hindi ko maisip yung ganun, sarili ko sa kalagayan na ganun. Pag inisip mo na ginawa nila, na may mga kakilala ka. Gusto lang natin sila bigyan ng appreciation. Appreciation talaga. kasi, ang galing. Grabe. Ito yung mga klase ng, hindi naman bihira, pero, alam mo yun, kakaiba talaga. Kasi talagang merong mga anak eh. kaya mong Na ayaw pa tanggapin sila na tatay na siya yung bagong tatay. Diba? Sasabihin pa dun sa mami niya na ayoko niyan. Isa pa. Aawayin pa, paplanuhin pa para pag-iwalayin sila. Oo, depende pa rin pala yun, no? Sa kung halimbawang ilang taon na yung bata. Kasi pag yung mga halimbawang bata, teenager na. Yun. Gagawa na ng ayaw sa'yo, no? Oo. Galing. Kaya bilib ako dun sa tatay na talaga nag-step up, nagbibigay pa rin ng oras para, alam mo yun, tanggapin siya. Diba? Para kilalanin siyang tatay. Yung talagang mapakita niya na mahal niya talaga yung nanay nila. Oo. Di ba? Oo. Kaya saludo ako sa mga tatay na gano'n. Galing, no? Galing. Kaya hindi lahat Hindi lahat ng tirador Pero saludo talaga. Saludo. Galing. Appreciation lang sa mga ganun. Laki na nun. Parang na yun Pero yun nga. Yun. Ang dami. Sobra. Daming ganun. Hindi lang kala natin, siguro may mga ilan tayong kakilala. So, hindi siya bihira. May mga ilan tayong kakilala. Pero madaming ganun na hindi natin nakikita. Hindi natin, kumbaga, marinig nyo to. Shoutout sa inyo. Sobrang saludo kami sa mga gantong klase na, kasi mga kakaibang story din na, 'di ba? So, na pwedeng ibahagi. Oo. Hindi mo to maririnig sa iba eh. Like maririnig mo to pag lang na chismis, uy, si ganito ganyan. Tirador ng stepmom. Bakit ba stepmom? Single mom. Single mom.
Kasi stepdad, sorry. Stepdad kasi sila. Kaya, Mm. si tirador ng single mom, Oo. diba? Maririnig mo lang siya sa, may 2 trophy na. Pero, in reality, bukod sa pagiging nasa chismis ka lang, hindi mo na pag-uusapan Totoo yan. tong ganito. So, bigay lang na appreciation. Baka akala nyo yung ganyan hindi na napag-uusapan. Pwedeng, di ba? Pwedeng, ayan, kagaya niyan, ino-open namin. Para aware lang na hindi po mali. Wala pong mali. Walang kahit anong shit. Madami talaga. Madami lang din talaga kayong maririnig sa mga chismis, sa mga kung saan man. Pero, okay yan. Totoo. Tama yung decision, tama yung Basta wala Kung kayong anong inaapakan Oo. wala kayong inaapakan na tao. Alam mo 'yun? Kung saan kayo masaya, 'di ba? Tuloy lang. So, Tulak lang. So, ayun, no? Happy Father's Day ulit. Oo, sa Happy Father's ito naman, Day sa mga tatay. Sa mga tumayong tatay. Sa mga tumayong tatay, Tumayong mga sumalo, tatay. mga tirador ng single mom. So, ayun, Happy Father's Day. Saka kanina, sa lahat ng tatay. And sa'yo, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Pare ko eh. So, ayun, Happy Father's Day sa Airpat namin. yan, sa mga airpat nyo, sa lahat ng airpat namin. Sa kaninang pinag-usapan natin sa mga sumusubok, sa mga nagtatry, palagi at palagi. Yun. Tulak lang. Oo, tulak lang. Tulak lang. Push mo lang. Push. Tulak tayo. Pero yun nga, maiba tayo. Oo. Siyempre, ang dami, Hindi lang tatay, 'di ba? Ang daming sumusubok talaga sa buhay na gusto nating marinig, no? Oo. Sana makapagpaupo tayo ng mga alam mo yun, yung mga taong kakaibang Built different. Oo, yung mga kakaibang Storya. kung paano nila binild up yung sarili nila through rejection, through Oo. failure. Tapos ano na sila ngayon, ha? 'Di ba? Oo. Ganda rin Oo. na ganong klase Oo. yung yung mga kakaibang storya. Sana makahanap tayo na Oo. hindi naman din About lang to sa tatay, or Mm. mga provider or lalaki or something. Basta Mm. para to sa lahat, Oo. Alam mo Like yung- mga built different. Oo. Though in general kasi Oo. iba-iba rin naman talaga. Lahat tayo built different, pare. So ikaw built different, ako built different. So para to sa lahat, pero sana makakita tayo ng yung ganong story na paano siya tumayo, no? Do hindi naman imposibleng hindi tayo Yes. makahanap, hindi natin mahanapan. And yun lang. Ayun din kasi naglo-look forward ka ba na may meron, no? Sana. Oo na. Pero yun ang goal namin. Goal naman, oh. Mm. Pwede naman din na talagang makapagpaupo tayo kasi sa episode 1 natin, Oo. binanggit natin si Malupiton, Oo. si Kong TV, TV. na yun nga, hindi naman imposible. Mm. So, sana, Makapag-share sila dito. Oo. From nothing to something, di ba? Ang sarap pakinggan. mm, Lalo na ngayon, kakaiba na yung mga gawaing bagay ngayon, di Oo, ba? May nag-iiba. iba-iba na nag-i-evolve na talaga, di ba? oo, sobrang laki ng talon Oo. ng technology, tsaka, alam mo yun, kung paano kumikita sa, Yeah. dati kasi, sa Facebook, kita ka dyan, Oo, parang question di ba? mark sa kanila na Mm. ano. Pero ngayon, di ba? Yung mga hindi na natural na pag-uusapan, di ba? Yung mga kakaibang bagay, di ba? Yung hindi natin alam. Nag-i-exist pala. Nag-i-exist. Nabuhay na pala niya yung pamilya niya dito sa gantong bagay, di ba? Oo, May yun. pera pala rito, Oo. di ba? Oo ba? 'Di ba? Yung mga masarap yung pag-usapan. yung kala mong trip trip lang muna. lang. Ganyan naman din talaga yung mga content creator. Mm. Ganito kasi. Dati kasi ang mga content creator is nasa YouTube. 'Di ba? Nasa YouTube lang sila. Totoo. Yan ang una Pero simula nung kay Meta, simula si Facebook naglabas na parang pwede ka nang mag-reels, na pwede ka nang mag-ano. Pwede ka na kumita doon. Oo, talagang sobrang dumami. Oo. Though hindi naman wala namang gatekeeping na nangyayari. Kasi kami papasok pa lang din naman kami. So, ang ganda. Kasi isipin mo, halos lahat pwede maging content creator eh. Totoo, lalo na ngayon. Oo.
'Di ba? Content creator ka, at the same time, nagko-consume ka rin. Nagke-create ka, nagko-consume ka. Yes. Give and take. So, kung lahat content creator, kasi hindi naman pwedeng content creator ka tapos di ka magko-consume. Nagko-consume ka pa rin eh, 'di ba? Totoo. Nag-scroll ka pa rin. Scroll down ka pa Isipin rin. mo, pwede kang kumita ng, 'di ba? Kung pwede na tayong yumaman lahat. Oo, totoo yun. Kasi yung pera, totoo naman, reality speaking, ang pera nasa online. Sabi nga ni Boss Toyo eh. Si Boss Toyo na, kung gusto mong kung paano niya daw nakuha yung pera niya, kung paano siya yumaman, online. True online. Oo, bili-bili nagbenta-benta ng relo. Pero ngayon nakikita ko, lahat ngayon nag-a-apply na eh. Mm. Yung kala nila, yung simpleng post nila or My Day or Reels nila. Oo. Diba? Pang-content na. Oo. Lahat naman naging content creator, doon lang nag-start eh. Pero lahat ng nakikita kong friends ko ngayon, nag-a-apply na rin ngayon eh. Nagde-day in a life na. Oo. Diba? Na hindi lang, kumbaga parang makasabay lang sa creativity. Oo. Pero hindi nila sineseryoso na Seryoso. pwede. Oo, Pwede, na may pwede. hidden gem Oo. dito. Oo. Kaya maganda makapagpaupo tayo ng galing dun eh. Sa ganun. Alam mo yun? Di ba? Pwede, oo. May kilala akong ganun eh. Oo. Subukan natin imbitahin. Sige. Try natin. Ang yan. dami sigurong Makaka-relate sa ganun. Oo, makaka-appreciate din ng Sobrang kung dami. makakapag-share ito. Dami din talaga kasing content creator na, alam mo yun, kung hindi man sobrang laki na, nagsisimula Oo, totoo. na ngayon pa lang din sila nag-ano. Sobrang dami, as in, Oo. sobrang dami kang makikita na kahit Mhm. na lifestyle lang nila, Totoo. trabaho lang nila. Which is, magandang bagay. Oo, Magandang sobra. bagay. Kasi, Yung ano nga eh, yung TikTok, yung paglabas ng TikTok, hindi Hindi siya ko akalain ah. Hindi siya tinanggap eh, no? Oo. Nung paglabas na, Karamihan ah. oo. Yung mga nag-adapt, yun ang magandang kinalabasan. Parang sayo-sayo ka sa TikTok. Di ba parang Oo. di ba nung 2020 yan eh. Oo. Pandemic Oo, na. totoo. Pag nagtitiktok ka, ay, bading. Oo. Diba? Baduy, Ganun, baduy. Hindi, bading. Oo, bading. bading. Ay, bading to. Parang baduy. Oh. Kasi, ganun yung mentality ng tao pag Oo. hindi pa nagsisink in kung ano yung magigain mo dun eh. Oo, Diba? Kasi ganun naman talaga, Pinoy. Sa Mm. Pinoy yun usually eh. Hindi ko alam sa US o sa ibang bansa na Oo. baka ganun ba sila? Ganun ba sila mag-isip na pag nakita nilang nagti-TikTok yung friend nila way back, Mm. nakaka-start pa lang, hindi pa nila alam. Sabihin mo nila, Lalo na sa side natin, mga lalaki. Oo, di diba? ba? Oo. that's gay. Oo. Di ba? Kaya ako, lately lang ako nag-adapt ng TikTok eh. Ako Pero alam na realize ko sa TikTok, Oh. ang daming, alam mo yun, ang daming pwedeng maging pagpulutan ng aral. Oo. Alam mo yun. Oo. Pwede ka ma-advance. Mm. Alam mo yun. Ang daming pwedeng itulong sa'yo. Ang daming pwedeng maging tools dahil sa TikTok. Alam mo, ang magandang bagay na nabibigay sa'yo ng TikTok is yung yung kung ano yung hinahanap mo, yun yung bibigay niya sa'yo. Oo. Alam mo, nag-search ka lang dyan Oo. ng kung ano talaga hinahanap mo. Bibigay niya sa'yo. Totoo. Alam mo, gusto mo mag-explore sa Oo. universe, gusto mong ma-experience yung kung ano pang pwedeng ibigay sa'yo sa labas ng buhay, like pagkatapos ng buhay. Search ka lang ng 5 na mga manifesting, ganyan-ganyan. Bibigyan ka ng mga out of this world na Totoo. 'di ba? Mm. Bigay niya sa'yo yung utak pa sa labas ng mundo. Totoo. Kaya, kung ano yung hinahanap niyo kung nagre-research kayo, automatic niya ibibigay. Bibigay niya ng, dahil nga sa algorithm. So, isa pa yun, no? Ganda, Minsan nga, laking tulong. nagsasalita ka lang. Naririnig niyang TikTok Talaga ba? or ng Facebook. Oh. Talaga ba? Kunyari, may hinahanap ka or may gusto kang tignan. May kita mo na lang sa feed mo. Yun na yung nilalabas. We? Oo, totoo yun. Talaga? Sobra. Oo. Kahit hindi naka-turn on mic ng cellphone? Hindi ko lang sure. Pero, may nabasa ako eh. Okay. Ganun eh. Meron ako naman na parang napanood sa shorts lang din to na yung 'di ba may yung iPhone pag nag-unlock ka ng Face ID. 'Di ba? Tingnan mo pag yung mata mo hindi mo sinenter doon sa camera. Hindi siya ma-unlock eh. So dapat mag-match lang na So feeling ko ganun din ginagamit ng
ng Apple connection with kay Meta, kay TikTok Shop, kay Shopee, na makuha yung details nung mata mo kung saan ka nakatingin, Okay. kung saan ka nagbababad. So, alam nila kung saan ka nakatingin pag halimbawang nandito ka. Kasi hindi imposible Totoo. na yung algorithm, yung AI, kung gaano kalupit yung technology ngayon, na kung saan ka nakatingin doon sa mismong page na tinitignan mo. Kasi may eye tracking. Ito, hindi nangyari sa ito. Ano? Minsan pag nawawalan ka ng inspirasyon or parang naghahanap ka ng alam mo yun? Ang aral. Inspo. Ng gasolina, ng gano'n. Bigla na lang lalabas sa reels mo. Puro na. Biglang inspiration. Puro quotes na. Paano yun? Grabe, di ba? Ano yun? Magic na ba yun? Kaya nga Like emotion na? Bigla na lang lalabas kay Instagram, kay Facebook, kay TikTok. Bigla ka na lang mapapansin mo, puro inspirational quotes na yung nakikita mo. Di ba? Ang galing. Galing, no? Ang daming way ngayon. Kahit sobrang hirap ng buhay. Sa tingin ko, kahit sobrang hirap ng buhay ngayon, pero ang dami pa ring way para lumaban sa buhay. Oo. Parang yun nare-realize ko. Kasi nga, tayo ang pinaka-spoiled na generation. Tayo ba? Generation? Gen Z sa tingin ko. Gen Z? Hindi, kasi tayo... Parang tayo? Late tayo eh. Oh. Late millennial. Oh. Millennial tayo na. Late. Sa tingin ko... Tayo yung last bago mag-Gen Z. Gen Z, So, kasama, parang parang kasama na rin. Kasi, konti na lang. Isang taon na lang, Gen Z na eh. So, tayo, Gen Z, late millennials, ang pinaka-spoiled na generation. Kasi, andito na lahat no? Oo. Hindi, parang sinusubo na lang sa atin. Susubo na lang sa'yo. Parang ang kulang na lang nga ngayon, i-apply mo na lang. Oo, yun din talaga. Susubo na lang sa'yo ng internet eh. Hahanapin mo na lang eh. Ikaw na lang kukuha ng kutsara. Ikaw na lang ang Kumbaga nandyan na. Aka na lang. Bibigay sa'yo. Halimbawa, gusto mong matuto sa isang bagay, sa isang tool. YouTube University. 'Di ba? Ang dami mga nag-o-offer ng free courses. So, matututo ka eh. Tapos, bukod sa isusubo mo, meron pang mga kusa lang din talagang ibibigay sa'yo. Kung halimbawa tatay ka na, madaming quotes dyan na, ito na yung ngayon, ito na yung... Si AI, di ba? Kaya nang i-explain sa'yo lahat AI, di ba? Pag AI ka, no? So, grabe, no? Ito naman yung na luluwa lang sa'yo ng social media na, halimbawa, yung parenthood. Kung paano maging parent. Kung ano ba dapat, gentle parenting. Kung ibibigay lang sa'yo din yung information na kung anong kailangan mo automatic na eh. Halimbawa na lang din yung sa mga, basic etiquettes ba yun? Yung parang, wag kang kakamay, shake hands ka. Parang, iluluwa na siya sa'yo eh. Dati, walang ganun. So, ikaw talaga magpipigure out. Walang blueprint. Walang blueprint yung mga parents natin. So, tayo, wala na, sobrang dali na ngayon. Lalo na ngayon. Kasi, yung sinasabi ko is, parang, naisip ko siya, may nagbitaw lang din sa akin nun, na tayo pinaka-spoiled na generation. Si K-Ram. Shoutout sa'yo, K-Ram. Si K-Ram. Sinabi niya sa akin na nakausap ko yun sa store nila. Na tayo pinaka-spoiled na generation, ganito ganyan. So, way back pa yon. So, yung sinasabi niya is about social media lang na ibinibigay. Lalo na ngayon, dahil nga sinabi mo sa AI. So, lintik yung AI ngayon. Grabe. Sobrang dami nating tools talaga ngayon na pwede ring magamit. Oo. Diba? Alam mo yun, kahit pahirap yung buhay. Pero kung aaralin natin yung mga binibigay rin sa time ngayon ng teknolohiya, kayang lumaban eh. Oo. Alam mo yun? Kaya. Oo. Aralin lang talaga. Kaya. Oo. Yun lang din naman kasi ang kumbaga, ito nga yung sinasabi ko sa'yo na wala nang wala na tayo, kahit wag na tayo mag-filter, kahit mag-share tayo ng kung paano talaga, halimbawa sa puhunan, sa
bigay mo na yung numbers, bigay mo yung i-share mo sa social media. Mm. Wala nang problema sa information ngayon kasi nandyan na lahat. Kapag Mm. hindi ka nagbigay, baka hindi ka pa makapag-gain ng hindi ka pa, alam mo yun, hindi ka magkaroon ng community kasi hindi ka nagbibigay, baka isipin, nag-gatekeep ka. So kung nagbibuild ka ng community, libreng-libre mo nang ibigay, pwede mo nang ibigay yung information. Alam niyo kung anong kulang talaga kasi ngayon. So sobrang daming information na pwede nang iluwa ngayon. Ang pinakakulang na lang execution. Totoo. Execution ng makakapanood. So halimbawa nakakita ka dyan na paano kumita ng 2,000 mo, gawin kong 2,000 ko. Mali. Iba pala. Mali. Hindi, pero kung halimbawa may gusto ka, paano magnegosyo, paano magtayo ng clothing line, madami ka makikita sa YouTube niyan. Bibigyan sa iyo yung blueprint. Pag tatagpi-tagpiin mo na lang, i-filter mo na lang kung ano yung mga tama, ano yung mga mali, tatanggalin mo. So, ganun siya. Ang problema, kahit na, halimbawa, nanood ka, nag-ano ka, kung hindi mo siya i-execute, wala rin. Totoo. So, yun ang kulang. Execution talaga. Execution. Kaya, sayang yung mga ideas Na iniluluwa na, no? Oo. Tsaka, tinutulog lang. Apply nyo. No? Malay nyo, dun sa bagay na naisip mo, dun ka swertehin eh. Diba? Minsan nga yung akala mo na imposible. Parang ano to. Parang malabo mangyari to. Pero ang ganda ng ideas ha. Pero alam mo yun, yung minsan na ayun pa yung magpapayaman sa'yo eh. Ang daming ganun eh. Ang dami kong kilalang ganun. Yung di ba, dumating sa time na meron ka naisip, nakala mo imposible. Na mag-boomin, di ba? Na lumago. Kasi parang imposible, di ba? Pero natatakot ka i-apply. Pero minsan ayun pa yun talagang magtutulong sa gusto mong ano eh. Ayun talaga yung kumpara sa'yo. Okay. Pero yun nga, wag nila itago yung mga ideas na magaganda. Akala nyo lang yun, minsan imposible. Pero subukan nyo simulan. Bigyan nyo ng time. Aralin nyo. Tapos magugulat na lang kayo yung mga imposible, nagiging posible talaga. Yun. Depende pa rin naman kasi, may kailangan din talaga na galawan. Galaw. Tapos, depende talaga sa galaw rin. Minsan may halong swerte. May mga mangilan-ngilan na swerte talaga sa kasabay ng sipag. May swerte. Pero iba pa rin talaga yung galaw ka ng galaw eh. Alam mo yun, yung parang 5 years ka nang nagbibuild. For example lang, 5 years ka nang nagbibuild na sobrang struggle ka, hassle ka. Tapos, ma-achieve mo yung talagang pinaka-peak nung success nung ika 6 years. Paano kung tumigil ka nung 5 years na nag-i-struggle ka? So, ganun. So, ano mo lang siya, kumbaga, small things, dahan-dahan. Tapos, pag andyan ka na, wag lang din talagang mag-quit kasi. Diba? Consistency is the key talaga. Sa takbo mo ng 5 years, mag-quit ka na ng 5 years. Sa 6 years ka pala, 1 taon na lang pala. Para dun ka talaga mag-success, tapos nag-quit ka yun. Talo ka. Kaya, ayun lang. Tuloy-tuloy lang. Hanggang magbunga. Diba? Consistency talaga. Pinakamaganda. Consistency is the key. Pero yun nga, diba, ang sarap pag meron tayong nakausap na. Oo, yun. Diba? Tayo sa maganda na. Maganda rin eh, kasi tayong dalawa. Ano tayo? Kumbaga, magkaibang ano tayo eh, no? Oo, kanya-kanyang perspective. Kumbaga, pag halimbawang, tapos may isa pang perspective na dadagdag. And maganda rin naman talaga kung sakaling yung mapapaupo natin dito, talagang, alam mo yun, mataba yung utak. Na pwedeng ako. Kasi ganun din naman yung gusto ko eh. Kaya ako may natututunan ako sa'yo. Kaya habang nag-uusap tayo. Ako may natutunan ako sa'yo. Ngayon, pag halimbawang may isa pa, diba? So, sana mabigyan ng ano? Bigyan ng isa. Isa. Oo. Yun ang nilulook forward natin talaga eh. Mabigyan ng isa. Oo. From nothing to something. Ang ganda, di ba? Oo. Episode 3. Oo. Parang pa episode 3 na yun. From nothing to something. Wait nyo lang.
Marami pa. Yes. Tsaka gusto namin mag-interview talaga eh. Oo, Ng no? mga successful person. Oo. Yung mga talagang grabe, no? Yung mapapagrabe ka. Paano niya nagawa yun? Yun. Diba? Ganda rin nun. Oo, kasi ganda nun na may makukuha kang, hindi lang sila Oo. na maisasama natin. Kung Oo. halimbawa mag-interview ka ng, Mm. mag-interview tayo ng talagang successful person, Oo. yung successful people, talagang tayo din eh. Oo. 'Di ba? May mapupulot din tayo eh kasi Tsaka ang dami niyang ang dami niyang may inspira talaga eh. Yung mga nasa bahay lang, yung mga natatakot, sumubok, Oo. yung talagang nagse-search pa rin, 'di ba? Yung ang tagal na nung ideas, umabot na ata ng taon, hanggang maluma na yung hindi na trend, 'di ba? Sayang eh. 'Di ba? Kaya antayin nyo lang. Sana. Oo. Mm. Matik naman kasi Matik. kasama naman sa kung plano natin, talagang gawin natin, 'di ba? Kung makapag-invite tayo kahit mag-start lang tayo sa alam mo 'yun, kung sino mang pwedeng sa circle natin, pwedeng taga dito lang din, hanap tayo ng talagang alam mo 'yun, yung tayo parehas, meron din tayo bukod sa sila. Tayo, meron tayong talagang makukuha yung pipigain natin yung utak na, uy, paano mo ginawa yun? Paano ka from the ground up talagang binild mo yung sarili mo, binild mo yung identity mo kung sakali, di ba? Sana. Tsaka may special dun sa tao na yun, you know? Yung mga masarap, Kung paano mo, sarap kasi yung ganito, tapos dadaysik mo yung utak. Totoo. Di ba? Tapos mapapakwento mo siya, no? Oo, Di ba? kakaiba din kasi pag sumalang ka na eh, no? Totoo. Yung paano yung feeling na parang pag upo natin kasi pangalawa pa lang naman to, parang iba din na talagang alam mo yun, bigla kang pag tinanong ka, sasagutin mo rin, hindi mo pwedeng i-filter, no? Totoo. Na experience ko siya nung talagang first episode kasi nung first episode natin, ang pagkatapos ng intro, tinanong mo ako agad. Bigay din ako kasi pero ang galing na nangyari kasi hindi na natin hinayaan matulog yung mga magagandang ideas natin. Ngayon, may progress na, di ba? Kaya ito rin para sa mga katulad namin dati, di ba? Kaya tulungan lang, di ba? Yun lang naman eh. Makapag-share lang kami ng maganda, di ba? Malay nyo, matulungan namin kayo, di ba? Sa mga maliliit na bagay. Alam mo yun, yung sa future plans nyo, di ba? Kung sakali na di ba? Kasi mahaba to eh, hindi naman natural sa tao na alam ba, ito 2 hours, 1 hour, 2 hours sa mga podcast. Kung hindi kayo sanay na nagpa-podcast. Pwede naman lang eh, like nakapatay eh, di ba? Ganun. Para kung gusto nyo talaga, like though yung iba filter nyo na lang, yung iba kalokohan, yung iba meron naman siguro na kahit konti mapiga. Play nyo nang naka-turn off yung screen, no? Pwede yun eh. Pero YouTube. ito, non-stop to. Talagang tuloy-tuloy lang kami. Oo. Kaya abangan nyo na lang. BDP, pare. Yes, sir. Yes, sir. Shoutout na yun. Shoutout na. Oo. So, ayan. Maraming salamat. Kita-kits tayo ulit. Episode 3. Yes, sir. Yeah. BDP. Built different, pare.